Ako at si Zhuang Yuan Lang Pei Song ay magkaibigan mula pagkabata. Maaga nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Si Papa ang nag-aruga sa kanya at pinalaki sa aming bahay. Malalim ang samahan namin. Nangako siya sa akin dati. Pag siya'y naging top notcher sa board exam, dadalahin niya ako gamit ang magarbong karo para pakasalan. Jixia. Para masuportahan akong mag-aral at mag-exam, araw-araw kang nagde-deliver ng POV sa gabi para magkapera. Ang utang na loob na yan, hindi ko magagawang kalimutan habang buhay. Ginawa ko rin mong sa ako'y natin. Ito na ang simula. Pagmamahalan natin dalawa. Pag ako'y naging top notcher sa exam, siguradong dadalhin kita gamit ang magarbong karo at ipagpapasikat kitang papasok sa pamilya namin. Pwede ba yon? Ngayon, araw ng pagiging top notcher niya at parada niya sa kalsada sakay ng kabayo. Ngayon din ang araw na napagkasunduan naming magpakasal. Pei Song, nandito na ako para magpakasal sa'yo. Song Jixia. Bakit ka nakabihis ng ganyan at pumunta ka pa dito? Nakakahiya ka talaga. Pei Song, hindi ba ikaw mismo ang nagsabi na ako'y nagde-deliver ng puo para masuportahan ka? Nangako ka na kapag naging top notcher ka, dadalahin mo ako gamit ang magarbong karo para pakasalan. Binigyan mo rin ako ng kahoy na hairpin na ito bilang sagisag ng pagmamahalan natin. Kailan ba sinabi ni Top Notcher Pay na papakasalan ka niya? Ang gusto niyang pakasalan. Ako yun. Ikaw na tagalinis ng poop sa gabi, isang maruming babae? Karapat-dapat ka ba sa bagong Top Notcher? Ako ang anak ng Chancellor. Ako lang. Ang karapat-dapat sa Top Notcher. Sabi ko na nga ba, may amoy dito. Yun pala, may babaeng tagalinis ng poop dito. Tingnan mo naman ang sarili mo. Nag-aambisyong magpakasal pa sa top notcher. Ano ba yan? Puro pangarap lang. Pei Song, Si Song Jixia ay isa lang tagalinis ng POV. Kapag sumagot ako ngayon kay Jixia, baka pagtawanan ako ng buong Maynila. Bilang bagong top notcher. At isa pa, kailangan ko ang kapangyarihan ng pamilya ng Chancellor para makapasok sa gobyerno. Bahala na. Pag nalaman ni Jixia balang araw na gusto ko siya gawing kabit, siguradong matutuwa siya at makakalimutan ang nangyari ngayon. lahat ng pag-asa ko para sa kinabukasan. Kasama ang mga pangako ni Pei Song. Lahat iyon nawala sa mga pagtawa at pambabastos na narinig ko. Pei Song, lahat ba ng sinabi mo dati? Puro kasinungalingan lang? Ano kung totoo? Songjik siya? Lampas ka na sa edad ng pagdadalaga? Isa ka ng matandang dalaga? Mas mabuti pa silang magdesisyon na ipakasal ka sa tagasilbi ng Chancellor kahit matanda na malapit ng mag-50, at least may sariling pera. Sa ganon, hindi mo na kailangang maglinis ng poop mag-ama nyo para mabuhay. Gusto mong umalis? Hindi ganun kadali, Songjixia. Ngayon, kailangan mong pumili kung kanino ka magpapakasal. Kung hindi, huwag mong asahang makakaalis ka dito. Wala nang makakalaban sa utos ng Chancellor dito sa Maynila. Pag hindi mo sinunod ang sinabi ko, papalipulin ko kayo ng papa mo hanggang sa mawala kayo sa mundong ito. Jiao Jiao, huwag mong gawin yan. Bakit? Gusto mong iwan siya dito para patuloy kang guluhin balang araw? Bahala na nga, si Song Jixia matagal nang may gusto sa akin. Ngayon top notcher na ako, siguradong hindi siya bibitaw. Sayang naman ang oportunidad niya kung magpapakasal siya sa iba. Mahal na hari, sobrang daming tao sa kalsada. Mas mabuting bumalik na tayo sa palasyo. Ang Emperor's Dowager ay naghanda ng speed dating. Lahat ng mga dalaga na mula sa mga mayaman dito sa Manila. Lagi kayong binipilit ng Emperatrice Dowager na pumili ng reyna. Pero lahat ng babae, puro para lang sa trono mo. Kailangan kong makahanap ng babaeng hindi naghahangad ng kapangyarihan. Yung tunay na magmamahal sa akin. Mahal na hari, tingnan nyo ang itsura nyo ngayon, ang suot ninyo, butas-butas, at puro alikabok pa. Sinong matinong babae ang gugustuhin pakasalan kayo? Songjik siya. May naiisip akong paraan para sa'yo. Bakit hindi ka na lang magpakasal sa pulubi na yon? Kung ayaw mo, ipapadala ko ang tao ko sa inyo. Para kayo ng papa mo, hindi na makaligtas. Pei Song, si Papa at ako ang nagpalaki sa'yo. Sinustentuhan ka namin sa pag-aaral, wala kaming atraso sa'yo. Pero ngayon, hinahayaan mong gamitin ng iba ang buhay naming mag-ama bilang panakot. Ni hindi mo man lang kami ipinagtanggol. Yan ba ang pagiging makatao?
Akala ko noon, ang hairpin na ito ay sagisag ng pagmamahal mo. Pero ngayon, mas matimbang pa para sa'yo ang kapangyarihan ng tagumpay kesa sa pagmamahalan natin. Simula ngayon, wala nang ugnayan at kabutihan sa pagitan natin. Ano ngayon kung magpakasal ako sa pulubi? Papakasalan ko siya, bahala ka. Anong ginagawa niya? Hindi kaya totoo ngang magpapakasal siya sa pulubi? Sa tingin ko, bagay naman talaga ang tagalinis ng puop at mabahong pulubi. Hindi pwede, siguradong nagpapanggap lang si Song Ziksha. Ako na ngayon ang top notcher, mas bagay ako sa kanya. Kumpara sa pulubi. Sir, pwede ba tayong magpakasal? Ako si Song Zisha. Ako at si Papa na lang ang magkasama. Nabubuhay kami sa pagde-deliver ng puop sa gabi. Hindi ako nagdidilim na mahirap ka, at hindi rin ako nag-aalala lang. Ganito ang itsura mo ngayon. Ikaw? Pumapayag ka bang magpakasal tayo? Song Jisha, nasiraan ka na ba? Kung ayaw kitang pakasalan, basta-basta ka na lang pipili ng pulubi at magpapakasal ka. Gusto ko tuloy makita kung talagang ganun kalakas ang loob ng Songjik siya para magpakasal sa isang pulubi. Ako si Fu Yunhe, isang pulubi, walang-wala sa bulsa. Pag sumama ka sa akin, maghihirap ka lang. Pero kung gusto mo, ngayon din, pwedeng magpakasal tayo. Pumapayag ako. Tatanungin ulit kita, isa akong pulubi. Kung sasama ka sa akin, puro hirap lang ang mararanasan mo kung papakasalan mo ang isang tulad ko. Tunay bang hindi ka magsisisi? Mahal, bakit mo nasabi iyan? Ang pagiging mahirap, hindi naman malaking bagay. Basta't magtutulungan tayo, siguradong magkakaroon tayo ng magandang buhay. Hindi ko hinahangad ang yaman o rangya. Ang himo lang ay, magkasama tayo magkaintindihan at pagmamahalan. Sapat sa akin ang buhay na ito. Sapat sa akin ang buhay na ito. Siya? Kaya ipagpaumanhin mo na lang? At dito lang tayo sa ganitong lugar. Ikakasal. Unang yuko, para sa kalangitan at kalikasan. Ikalawang yuko, para sa mga magulang. Mag-asawa, magbigay galang sa isa't isa. Tapos na ang seremonya. Ito ang jade pendant na pamana ng aming pamilya. Ingatang mabuti ito, bukas, uuwi ako sa amin at sasabihin sa pamilya ko ang kasal natin. Pagkalipas ng isang araw, babalikan agad kita. Huwag kang mag-alala, mahal. Aalagaan ko ito ng mabuti. Hihintayin kitang bumalik. Tol, yung childhood crush mo, hindi naman siguro talaga nagpakasal sa pulubi dyan sa tabing kalsada, no? Iniwan niya yung gwapong honor student para lang makasama ang isang pulubi at magdusa. Ako nga pala ang bagong top notcher. Sa hinaharap, tiyak na magiging matagumpay ako. Maliban na lang kondisyon normal, saka lang niya papakasalan. Isang pulubi. Sa isang banda, ang unang pag-ibig mula pagkabata, sa kabila naman, ang anak ng mataas na opisyal na mayaman at makapangyarihan. Tol, balak mo bang piliing sino ang papakasalan mo? Si Xu Xiaojie ay anak ng premier, mataas ang antas ng pamilya nila. Siyempre siya ang magiging legal na asawa. Si Song Zisha naman, isang babaeng tagalinis ng kubeta. Mahal na mahal niya ako. Kahit kabit lang siya. Dapat lang magpasalamat siya. Sige, tagay ba? Jisha, Pay lang. Ang dumi at ang baho dito, isa kang iskolar. Hindi bagay na pumunta ka sa ganitong lugar.
Jixia. Para masuportahan akong makapag-aral at kumuha ng pagsusulit. Nagtrabaho ka bilang tagalinis ng kubeta para magkarya. Ikaw mismo ang kumikita ng pera gamit ang sariling kamay. Paano kita hahamakin? Pag ako'y nakapasa at naging top-notcher, sasakay ka sa marang niyang karo, papakasalan kita ng buong ligaya, gagawin kitang kanyang-kanyang tawag na legal at kagalang-galang na misis ng top-notcher. Sa paningin pala niya, isa lang akong babaeng tagalinis ng kubeta. Noon, totoo pala yung mga ipinangako niya. Lahat yon, puro kasinungalingang pambola lang. Bulag talaga ako. Kaya naniwala ako sa kanya. Song Jixia, bakit andito siya? Eto na nga ang cute na to. Totoong hindi pa sumusuko. Ang tapang na dikitan pa rin si Pei Top Notcher. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Naku. Sabi ko na nga ba, bakit ang amoy ng restaurant ngayon? Parang puro dumit ihi lang ang sumisingaw. Ay, kasi naman, may nakatambay pala sa harap na tagalinis ng kubeta. Jiao Jiao, bakit ka nandito? Song Jixia, akala ko noon, talagang matatag ka, at pinakasalan mo ang pulubi. Di ko akalain na sa puso mo, hindi mo pa rin kayang iwanan si Pei Top Notcher. Pero, imbes na mapahiya ka dito, mas mabuti pang puntahan mo na lang ang tatay mo. Kapag nagtagal pa, baka ang aabutan mo ay ang bangkay niya na. Anong nangyari sa tatay ko? Ang tatay mo, kumain daw sa tindahan ng pinsan ko, ng 2 mangkok ng pansit, pero ang binayaran lang, 1. Wala nang nagawa ang pinsan ko. Kaya't pinapalabas niya, nabuksan ng tiyan, kung ilang mangkok ng pansit ang naitago. Hindi totoo. Hindi gagawin yun ng tatay ko. Ikaw ang gumagawa ng kalokohan dito. Kung may galit ka, sa akin ka bumawi. Huwag mong sasaktan ang tatay ko. Kung gusto mong palayain ko siya, madali lang naman. Basta, kung makikiusap si Pei Top Notcher para sa iyo, agad kong papakawalan ng tatay mo. Agad kong papakawalan ng tatay mo. Paano? Ang pamilya Song ay mahirap, hindi na rin nakapagtataka kung sanay sila sa mga ganitong gawain, lalo na kung ngayon. Kung puprotektahan ko si Jixia, siguradong magagalit si Xu Jiao, pati ang premier, may problema pa. Ito. Ang mga gawain sa mansyon ng premier. Hindi ko dapat panghimasukan. Pei Song, tinuring ka ng tatay ko parang sariling anak. Pero ngayon, ganyan ang trato mo sa kanya. Song Jixia. Nakikita mo naman, di ba? Hindi ako ang ayaw tumulong. Kundi ang kababata mong, hindi man lang handang iligtas ang tatay mo. Pei Song, walang puso kang hayop ka. Inyong Lisa. kamahalan. Nalaman na po ang lahat ng tungkol kay Miss Song. Maaga nang pumanaw ang ina niya, kaya magkasama na lang sila ng ama niya sa buhay na puno ng hirap. Nang ampunin si Pei Song para mapag-aral at maisabak siya sa pagsusulit, si Miss Song kasama ang ama niya, nagtrabaho bilang tagalinis ng kubeta para mag-ipon ng pera. Hindi nila akalain, pagkatapos maging top-notcher ni Pei Song, wala palang puso't iniwan sila. Hindi inakala na may mga babae pa palang ganito katapat at kasing bait. Simple ang pinagmulan, pero busilak ang puso. Matapat sa pagmamahalan, tumutupad sa pangako, hindi nang iiwan. Yan mismo ang tao na matagal ko nang hinahanap. Hindi man siya mahalaga sa iba, pero ako, totoong iingatan ko siyang parang kayamanang ginto. Iparating ang utos ko. Ihanda agad ang dalang pamamahikan. Sasamahan ko siya at iuuwi si Song Jixia sa palasyo. Gagawin ko siyang reyna ko. Simula ngayon, aalagaan ko siya buong buhay ko. Hindi ko nahahayaang masaktan pa siya kahit kaunti. Opo. Tatay. Tumigil ka. Huwag ninyong saktan ang tatay ko. Itong matandang ito, may napakaganda pang anak na babae. Ilang mangkok ng pansit kinain ng tatay ko. Pwede kong doblehin at bayaran kayo. Nagmamakawa ako sa inyo. Huwag ninyong saktan ang tatay ko. Pera? Marami akong pera. Hindi ko kailangan ng bayad mo. Ano ba ang gusto mo? Ano ba talaga ang gusto mo? Kahit anong gusto mo, kaya kong ibigay. Nagmamakawa ako. Palayain mo na ang tatay ko. Kung gusto mo, pwede kang manatili rito, maging tagapag-alaga ko sa kama. O kaya naman, hayaan mong ang tatay mo biyakin ang tiyan niya para mapatunayan ang pagiging walang sala niya. Hindi pwede. Zixia. Huwag kang sumang-ayon. Kasalanan lahat ng tatay. Tatay, nadamay kita. Tatay. Huwag mo gawin yon. Tatay. Mahirap ang buhay natin. Pero hindi tayo kailanman nagnakaw o gumawa ng masama o naghanap ng murang pakinabang. Kung ayaw nila maniwala, biyakin ko ang tiyan ko para mapatunayan ang pagiging walang sala ko. Tatay, huwag. Nasaan ang pansit?
Ang lalim ng saksak ng kutsilyo, sino ba ang makakakita? Nasaan ang pansit? Kung hindi mo mapapatunayan na hindi ka nagkasala, ipadala mo na lang ang anak mo sa kwarto ko para magserbisyo. Pwede kitang patawarin at pagsilbihan ka pa. Hindi pwede. Hindi ko papayag na sipain mo ang anak ko. Huwag, tatay. Huwag. Liu Gongzi, nagmamakawa ako sa iyo. Nagmamakawa ako, maawa ka na. Basta palayain mo ang tatay ko, kahit maging alipin mo ako, handa akong magpakasakit. Buong buhay ko, aalisin ko lahat para sa iyo. Huwag mo nang pahirapan siya. Nagmamakawa ako. Latin na. Ngayon gusto kong makita kung ang tatay mo talagang kaya niyang biyakin ang tiyan niya. Nasa bituka ang pansit. Dapat ngang kwelyohan para maklaro sa lahat. Oo nga, oo nga. Pakita mo na sa lahat. Kung isa lang bang mangkok o dalawa nga ba? Sige. Pakita mo na. Huwag, tatay. Huwag, tatay. Huwag na. Tatay. Ay, Diyos ko. Ang tanda-tanda niya, nagawa pa niyang gawin. Nakakalasong! Nakita ninyo? Ito lang yon. Isang mangkok lang ang laman. Tatay. Tatay. Ilabas niyo na ang mag-ama at mag-ina na iyon. Huwag niyong pakialaman ang lugar ko. Tatay. Tatay. Tatay, hindi kailanman magkaproblema ka. Pupunta ako ngayon para hanapin ang doktor na magagamot sa'yo. Tara. Nagmamakawa ako, iligtas niyo ang tatay ko. Doktor, Hindi maliligtas. Halika. nagmamakawa ako sa inyo. Doktor, nagmamakaawa ako. Buksan mo ang pinto. Iligtas mo ang tatay ko. Doktor. Ingat sa pag-alis. Nagmamakawa ako sa inyo. Iligtas niyo ang tatay ko. Nagmamakawa ako sa inyo. Iligtas niyo ang tatay ko. Basta iligtas niyo ang tatay ko, kahit maging alipin ninyo ako, handa akong magpakasakit. Nagmamakawa ako sa inyo. Ganun ba? Paano ba? Makikita ko na lang ang tatay ko na mamatay sa harapan ko. Song Zixia, huwag ka na mag-aksaya ng lakas. Wala ni isang doktor sa buong lungsod na mga hasgamutin ang tatay mo. Ikaw ang may gawa nito. Oo nga, so what? Song Zixia? Basta pumayag kang maging kaagaw ng pinsan ko sa kwarto, agad kong tatawagin ang doktor para gamutin si tatay mo. Kung hindi, Suziaw, mababawi mo rin lahat ng ginawa mo? Jixia. Bitawan mo na ako. Pei Song, nakakadiri ka. Bakit ka pagalit sa akin? Malinaw naman na ang tatay mo. Pinili niya ang daan ng kamatayan. Siya ang nagbiyak ng tiyan niya. Hindi ko naman siya pinilit. Ano bang connection ko dito? Ano bang connection mo? Nung namatay ang mga magulang mo, sino ang nagkupkop at nagpalaki sa'yo? Sino ang nagbuhat ng Poso Negro, gabi-gabi, para kumita ng pera at palakihin ka? Ang tatay ko. Pero kahit umapela ka man para sa tatay ko, hindi mo pinili. Ang kasalukuyang chancellor, isang tao sa taas, kabisera sa lahat, sobrang makapangyarihan. Si Xu Jiao ay anak ng chancellor. Ano ba ang laban ko sa kanya? Alam ko naman, iniligtas at pinalaki niyo ako. May utang na loob ako, pero hindi ko pwedeng isakripisyo ang magandang kinabukasan ko dahil lang dito. Jixia, alam ko rin, noong araw na iyon, naubos ang pasensya mo, kaya mo nasira ang simbol ng pagmamahalan natin. At sinadya mo ring pakasalan ng pulubi, hindi ko sinisisi. Ang kahoy na hairpin natin, naayos ko na, tanggapin mo na. Huwag mo na ring labanan si Xu Jiao. Pag nakaangat na ako, pipiliin kong isama ka bilang pangalawang asawa, hindi kita pababayaan. Dahil sa gusto mong makuha ang anak ng chancellor, nalimutan mo ang kasunduan nating magpakasal. Ang ngayong nagpalaki sa'yo, ang tatay ko. Nakita mong namamatay pero hindi mo sinagip. Ang tao na walang utang na loob na tulad mo, ako si Song Zixia. Hindi kailanman magiging pangalawang asawa mo. Ikaw, tagasalok lang ng panloob na basura sa gabi, isang babae na galing sa mababang uri ng lipunan. Ayaw mo maging kabit ko? Gusto mo bang sumama kay Liu Zhan? Yung hindi na mabilang kung ilang babae na ang nilaro ng lokong siga na yon? O ba talaga bang gusto mong makasama ang mabahong pulubi habang buhay? Pei Song, ano bang sinasabi mo? Zixia. Hindi ko yung ibig sabihin. Pakinggan mo muna paliwanag ko. Zixia. Bitawan mo ako. Ayaw ko na makita ka pa. Mahal ka ngayon.
Bakit hindi mo na lang ginagampanan ang tungkulin mo bilang emperador? Kailangan mo pang magpanggap na pulubi para linlangin si Miss Song. Ngayon, ang dami mong dowry para kunin si Miss Song. Paano kung si Miss Song ayaw niyang maging reyna? Anong gagawin natin? Tumahimik ka. Bitawan mo ako. Huminto ka? Bitawan mo ako. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Jisha. Ikaw na naman, mabahong pulubi ka. Walang modo? Isang mabahong pulubi, anong karapatan mong makialam sa usapin ng isang top-notcher? Lumayas ka. Huwag mong istorbohin ang usapan namin ni Zisha. Asawa niya ako. Ang problema niya, problema ko rin. Bakit masama na makialam para sa kanya? Song Zisha, naliliyo ka na ba? Iniwan mo ang bagong top-notcher. At talagang ipapapalit mo sa pulubi na hindi mo alam kung saan galing. Kami ng asawa ko ay nagpanata na. Sa harap ng langit at lupa, tapos na ang usapan. Wala akong kailangan ipaalam sa'yo. Song Zisha, hindi mo na naiisip. Siya, wala man lang puhunang pulubi, ni isang buot matinong pagkain wala, anong maibibigay niya sa'yo? Agad mo nang iwan siya, pwede pang maging kabit ko. Kabit? Pei-ting Song, ang lakas mo namang mangarap. Kahit maghirap kami ng asawa ko habang buhay, ni hindi ako magpapakabit sa'yo. Hindi kailanman sinabi ni Zisha sa akin ng ganyan. Talaga bang imposibleng mangyari? Mahal na mahal ako ni Zisha, hindi niya ako iiwan. Ako ang bagong top-notcher. Bilang gong top-notcher hintayin mo. Sigurado darating ang araw. Lumuhod ka sa harap ko. Kapag namatay ang tatay mo, pilitin ka niliwuzan. Sa panahong iyon, gusto kong makita kung paano maipagtatanggol ka ng mabahong pulubi. Anong nangyari? Asawa ko, malapit nang mawala ang tatay ko. Kailangan kong hanapin ulit ang doktor. Huwag ka magmadali, ikwento mo. Nandito lang ako. Si Liu Zan, pinsan ni Xu Jiao. Pinaratang niyang kumain ng 2 mangkok ng noodles ang tatay ko. Pero 1 mangkok lang ang binayaran. Pilit niyang pinagpapaliwanag ang tatay ko na buksan ang tiyan para patunayan ang inosente niya. Natakot ang tatay ko na madamay ako. Pinili niyang saktihan ang sarili. Pero si Xu Jiao, dahil minamana ang kapangyarihan ng pamilya Prime Minister, inutusan niyang bawal maggamot sa lahat ng doktor sa buong lungsod. Ngayon, ang tatay ko nasa bahay. Delikado ang buhay. Huwag kang matakot. Sa panahon ng pamamalimos ko, nakilala ko ang isang magaling na doktor sa kalsada. Mahusay siya. Siguradong maliligtas ang tatay mo. Totoo ba yan? Pero si Xu Jiao anak ng Prime Minister, inutusan niya na bawal magpagamot ang tatay ko sa buong lungsod. Kung gagawin mo to, natatakot akong madamay ka at yung doktor. Kapag gumanti siya, paano na? Prime Minister's Mansion. Ano ba ang dapat katakutan dyan? Ikaw lang naman pulubi, hindi ka sanay sa mga ganyan, normal lang. Ang pamilya Prime Minister dito sa Maynila, lagi silang may kapangyarihang tago. Kaming ordinaryong tao. Isang pitik lang nila, wala na tayong laban. Pero, ang Prime Minister, hindi naman pwedeng higitan ang hari. Siyempre hindi. Pero ang hari nasa palasyo. Hindi niya alam ang mga maliliit na problema natin. Kapag balak tayong pahirapan ng pamilya Prime Minister, madali lang para sa kanila. Asawa na kita. Problema mo. Problema ko rin. Hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa inyo ni tatay mo. Dalhin mo muna ako kay tatay mo. Darating din agad ang doktor. Sisiguraduhin kong walang mangyaring masama kay tatay mo. Huwag kang mag-alala. Darating agad ang magaling na doktor. Ang biyenan ay may magandang kapalaran. Siguradong walang magiging problema. Dewan. Maharlika. Maharlika. Kaya niyo bang ipakonsulta sa alagad ang sakit ng aling opisyal? Ay nako, grabe. Matanda na rin po ang alagad. Matanda na po ako. Mahirap na pong tumakbo ng mabilis. Ang Ginoo, grabe naman. Ang nililigtas ninyo, ang ama ng magiging reyna. Reyna? Maharlika, kailan ka nagtalaga ng reyna? Huwag mo nang intindihin yan. Emergency ang sitwasyon. Kung masyado kayong mabagal, baka mapahamak pa ang mahalagang bagay. Dali. Maharlika. Jiksha, ito, ang sinasabi kong magaling na doktor na nakilala ko. Medyo malilimutin lang talaga siya. Madalas niyang napagkamalan ang mga apelyido. Huwag mo sanang masamain. Doktor, nakalimutan mo yata? Fu, ang apelyido ko, hindi Huang. Oo, tama. Tama po ang sasabi, Fugongsi. Tama po ang sasabi, Fugongsi. Matanda na talaga ang alagad. Nalilito na. Tingnan mo ang memorya ko. Salamat sa pagligtas sa ama ko, magaling na doktor. Napagod ka sa pagtakbo, papunta dito. Tuloy na tayo para ma-check ang pasyente. Fugongsi, nagising na ang pasyente. Wala nang gaanong problema. Dekwan, samahan mo ang magaling na doktor palabas. Opo. Doktor, ditong daan po. Shixia,
Jixia, Tay, sa wakas, nagising ka na. Kakagising mo lang, hindi mo na dapat bumangon. Mas mabuting nakahiga at magpahinga. sino po siya? Tay. Siya po si Fu Yunhe. Siya ang nagpakatawag ng magaling na doktor para iligtas ka. Salamat po, Ginoo, sa pagtulong. Jixia, kasalanan ko po, nakasama ang may-ari ng Noodle House. Nabalitaan kong, kamag-anak siya ng opisyal ng Chancellor. Baka, madamay ang pamilya natin. Tingsong, 1. Nanalo na bilang top-notcher sa pagsusulit, at ngayon, ikakasal na sa'yo. Kung matutulungan niya tayo sa harap ng Chancellor, Tay, Pei Tingsong ang bagong top-notcher. Mababang uri lang ako. Matagal nang walang bisa ang kasunduan sa kasal. Huwag mo na pong pag-usapan. Nakakasal na kami ni Fu Yunhe. salamat, manugang, sa pagligtas sa akin. Hindi ko lang alam kung anong pinagkakaabalahan mo. Ano ang hanap buhay mo? May natitira pang magulang sa bahay? Bienan, taga Maynila po ang manugang. Ang tatay ko ay pumanaw, na noong bata pa ako. May matandang ina pa po sa bahay na dapat alagaan. Dati ay galagala lang hanggang ngayon. Wala pang disenteng hanap buhay. Atanga. Tay, bagaman karaniwang pamilya ang asawa ko. Mabait siya, tapat ang ugali, at kapag may problema, may pananagutan. Siya ang gusto kong makasama habang buhay. Alam ko, anak, hindi naman mahalaga ang yaman. Basta tunay ang pagmamahal niya sa iyo at handang magsikap sa buhay. Kampante na si tatay. Bienan, Huwag mag-alala. Simula ngayon, pag-iingatan ko si Jixia. Hindi ko siya hahayaang masaktan. At susuportahan ko ang pamilya natin. Ah, ganito pala ang pakiramdam kapag may tao kang inaasahan. Ayos? Ayos. Basta magkasama kayong mag-asawa at magsikap sa buhay. Kakagising lang ng biyenan. Mahina pa ang katawan. Mas mainam munang magpahinga. Manugang, aalis na ako muna. Sige, ingat ka, manugang, Jixia. Ihatid mo si Yunhe sa labas para sa tatay mo. Opo. Mahal, salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mag-asawa na tayo, parte na yan ng responsibilidad. Hindi mo kailangang magpasalamat. Kapag gumaling na si tatay, gusto mo bang lumipat dito at tumira kasama ko? Para magkasama na tumutulungan. Kapag magaling na si tatay, lilipat ako rito at titira kasama ka. Marami akong kinikita sa paglinis ng Poso Negro. Pero ikaw, may kamay at paa ka naman. Huwag ka nang mamalimos. Basta magtulungan tayo. Kaya natin pagandahin ang buhay. Sisiguraduhin kong magiging maganda ang buhay natin. Basta magkasundo tayo bilang mag-asawa, isang bahay, 2 tao, 3 kain, 4 na panahon, sapat na. Sige, sa susunod na araw, susunduin kita. Song Zixia. Ito lang ang estilo mo, parang gusto mong kalapit tapos lalayo, ha? Ako nga ang bagong kinilalang top-notcher sa board exam. Ikaw lang naman, tagalinis ng kubeta sa gabi. Nagmagandang loob pa akong alukin kang maging kabit ko. Huwag mong hindi pahalagahan ang kabutihan ko. Bilisan mo. Makipaghiwalay ka na dun sa mabahong pulubi na yon. Pei Tingsong, wala kang pakialam sa buhay ko. Huwag mo na akong guluhin. Ako ba ang nanggugulo sa'yo? Kung hindi lang dahil sa dating pinagsamahan natin, napapayag pa sana akong tanggapin kang kabit pero ikaw na tagalinis ng kubeta, bababang klase ka. Baka hindi mo nga makita ang threshold ng mansion ng top-notcher. Kung hindi ka makipaghiwalay sa kanya, baka balang araw umiiyak ang nagmamakaawa sa akin pero baka hindi na rin kita kailangan. Kahit maghirap ako habang buhay, hindi na talaga ako babalik pa sa'yo. Umalis ka na. Huwag ka nang magpakita sa akin. Song Zixia, hintayin mo lang. Ako ang bagong kinilalang top-notcher. Kinilala ng presidente mismo. Balang araw, ako ang magiging makapangyarihan parang opisyal. Darating din ang araw. Baba. Magluluhod ka sa harap ko at magmamakaawa. Gino o Presidente, ang sugat ng tatay ni Miss Song ay malapit ng gumaling. Kailan mo balak sabihin kay Miss Song ang totoong pagkatao mo? Hintayin pa natin. Jixia, isang mabuting dalaga. Napakasimple ng puso. Kung sasabihin ko agad sa kanya, ang pagkatao ko, baka hindi niya agad tanggapin. Kapag tamang panahon na, ako na mismo ang magsasabi sa kanya para buong puso niyang tanggapin na maging asawa ko. Talagang maingat mag-isip si Gino Presidente. Tama nga, dapat mong pahalagahan si Miss Song. Magbantay ka ng palihim malapit sa bahay nila. Huwag palampasin anumang pagkakamali kapag may mangyari. Agad mong ipaalam sa akin. Opo, susunod po ako. Jixia, gagawin kitang asawa ko. Sa buong buhay, wala nang mang-aapi sa'yo. Isang tagalinis ng kubeta sa gabi lang, hindi ko pa nagagawang solusyonan. Pinsan,
Pinagbawal ko na sa lahat ng ospital sa lungsod. Tanggapin ang tatay ni Song Zixia bilang pasyente. Pero hindi ko inakala, yung mabahong pulubi, ewan kung saan nakahanap ng manggagamot na nagpagaling pa sa tatay ni Song Zixia. Ano ba yun? Pakiramdam ko nga may kakaibang pagkatao yung mabahong pulubi. Sa tingin mo, baka tinatago niya ang pagkakakilanlan niya? Isang pulubi lang na palaboy. Ano naman ang pwedeng meron sa kanya? Pero si Song Zixia talaga. Hanggang hindi siya naaalis. Hindi makalimutan ni Ting Song, ang babae na yon. Ako si Xu Jiao. Tunay na anak ng chancellor ng bansa. Kailan ba ako nainis ng ganito? Ang pwesto bilang asawa ng top-notcher? Dapat ako lang ang may karapatan. Oo nga. Hindi ba matagal mo nang iniisip si Song Zixia? Diretsuhin mo na, dalhin mo siya at itali, hubarin mo ang damit niya, itapon mo sa kama mo, kapag nagkalapit na kayo, tingnan natin kung magmamalaki pa siya. Galing mo talaga pinsan. Mag-aasikaso na ako ng tao. Siguradong makukuha ko si Song Zixia. Ngayon, kapag hindi mo pa magawang makuha siya, hindi kita palalampasin. Don't worry pinsan. Kahit pa presidente pa ang dumating, ihahagis ko si Song Zixia sa kama ko. Doon. Turuan ko ng leksyon ng walang hiya at walang takot na babae. Sige, gawin mo na. Sino ka? Bitawan mo ako. Bilis, agad pumunta sa Malacanang at sabihin kay Presidente na si Miss Song ay dinukot ng mga tao ni Liu Jian. Bilis! Mahal na hari, ngayong taon maayos ang pagbiyahe ng bigas mula Timog. Ang mga pagkain ay ligtas nang dumating sa Maynila. Mahal na hari. Mahal na hari, may malaking problema po. Mahal na hari, si Song Guniang ay dinukot ng tao. Sino ang gumawa nito? Nasaan siya ngayon? Pamangkin ni Xu Chengxiang, tao ni Liu Jian. Si Song Guniang dinala sa bahay nila Liu Jian. Si Dequan Gonggong sumunod na rin doon. Ang buong kapulisan ng Jin Yiwei agad na pumunta at sinakop ang bahay ni Liu Jian. Sinusunod po ang inyong utos. Sino mang magtangkang galawin ang reyna ng hari? Para sa akin gusto na niyang matapos ang buhay niya. Hindi ko akalaing ikakasal ang mahal na hari. Ang reyna ay isa palang babaeng hindi mula sa palasyo. Tingnan mo ang sitwasyon. Mukhang si Song Guniang ay malaki ang halaga sa puso ng hari. Baka ang Xu na pamilya ay mapahamak na nito. Maliit na maganda. Maliit na maganda. Sumama ka na sa akin. Sasabihin kong maginhawa ang buhay mo. Maraming masarap na pagkain at inumin. Bitawan mo ako. Ikaw, bastos. Naglakad ka pa tabi ko. Binigyan ka na ng pagkakataon, pero tinanggihan mo. Song Zixia? Ito ang kahihinatnan mo kapag hindi ka nakisama. Pagkatapos ng gabing ito, ikaw at ang pinsan ko magiging mag-asawa na kayo. Tingnan natin kung makakahanap ka pa ng mukha para landiin si Pei Juang Yuan. Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Malapit nang tumawag ang asawa ko sa pulis. Asawa mo? Hindi ba yan ang mabahong pulubi? Sa tingin mo ba siya ay makakapagligtas sa'yo? Baka nga ni hindi siya makapasok sa bahay na to. Su Ziao. Huwag mong isipin na kaya ng Cheng Xiangfu maghari-harian sa lugar na to. Dito sa ilalim ng paa ng hari, hindi ako naniniwala na walang batas. Kapag tumawag ang asawa ko sa autoridad, lahat kayo makukulong. Masyado kang inosente. Ang tatay ko ay pinakamataas bilang Cheng Xiang sunod sa hari sa libu-libong tao. Maliban na lang kung mismong hari ang dumating, kung hindi, pati ang kapulisan, kailangan pang sundin ako. Ikaw ay asawa ng pulubi, kahit masaktan kita, walang magtatangkang makialam. Bitawan si Song Guniang. Ngayon, kapag kayo'y gumalaw sa kanya, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakabalik. Saan ang galing ang barangay pulubi na to? Nakikiusap pa sa akin. Bugbugin siya! Hindi ba to yung kasama ng mabahong pulubi? Ano, hindi naglakas loob na magpunta ngayon ng pulubi. Ikaw lang ang pinadala para mamatay. Walang modo. Paano ba kayong nagtatangkang mag-utos sa matataas? Binastos niyo ang hari ng bansa natin. Si Song Guniang ay hindi asawa ng pulubi, kundi ng kasalukuyang hari. Ari, Kung ang mabahong pulubi ay hari, ako ang nanay ng hari. ikaw? Nagsasalita ka ng kalokohan, nag-insulto sa pamahalaan. Kapag dumating ang mahal na hari, lahat kayo mamamatay. Tao. Umayos ka. Dalhin ang baliw na to sa labas. Nagwala ka pa dito. Bugbugin siya. Huwag kayong manakit ng inosente. Kung may galit kayo, sa akin nyo ibaling. Bitawan nyo siya. Bitawan. Huwag kang mag-alala. Hindi lang kayo. Pati yung tatay mo, at ang mabahong pulubi. Lahat kayo basura. Hindi ko papatawarin ang isa man. Bugbugin siya. Bugbugin pa ng mas mala. Anong problema mo? Tumigil ka. Nagkunwari ka pang hari. Kahit reyna pa. Nakakatawa talaga. Bitawan nyo siya. Sinira mo ang plano ko. Papatayin kita. Dalhin siya sa labas. Huwag nyong bugbugin. Bitawan nyo siya.
Bilisan nyo. Jixia, hindi kita hahayaang masaktan. Isang tagalinis ng palikuran na dalaga, ang isang kasama ng hari? Nananaginip ka ba? Kung ganun kakaswerte, hindi ka sana bihag ko ngayon. Song Jixia. Sa susunod na buhay mo, huwag mo na akong agawan ng lalaki. Alagaan niyo siya ng mabuti. Aalis muna ako. Baka madumihan pa ang mata ko. Walang problema. Ako na ang bahala. Bitawan niyo ako. Ang asawa ko, tiyak na ililigtas ako. Kayo, sa kasamaan niyo, magbabayad din kayo balang araw. Karma? Sa buong Maynila, ang pamilya ng pinsan ko ang pinakamataas. Kahit dumating pa ang hari, hindi kanya maililigtas. Huwag. Mahal na hari, si Song Guniang ay nasa loob. Ang mga tauhan natin ay napalibutan na ang lugar, hindi sila makakatakas. Agad nabuksan ang pinto. Kapag may nangyari kay Jixia, buong Shu na pamilya, ililibing kong kasama niya. Opo, Wasakin ang pinto. Bitawan niyo ako. Bitawan. Maganda ka. Naglakad ka patabi ko. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kalakas. Akala mo talaga reyna ka? Kahit dumating ang hari ngayon, sisiguraduhin kong makuha ko ang gusto ko. Ngayong gabi, hindi kita titigilan hanggang sumunod ka sa akin. Kung hindi, hindi na ako Liu ang pangalan ko. Ang lakas mo ah. Babae ng hari, naglakas loob kang galawin. Sino kayo? Nagpunta pa sa bahay ko. Talaga, ang lakas mo. Babae ng hari, naglakas loob kang galawin. Asawa ko, nandito ka na. Jixia, huwag kang matakot. Nandito ako. Walang makakasakit sa'yo. Akala ko, Hindi na kita makikita ulit. Zixia. Ano ang ginawa mo kay Zixia? Ikaw ba ang cute na ito? Asawa ng pulubi? Nako, saktong narito ka. Pwede mo nang makita paano ko gagamitin ang babae mo sa harap mo. Ang kamay mo. Hinawakan mo ang mali. Wala na itong silbi. Ikaw, naglakas loob ka pang utusan ng iba na sirain ang braso ko. Alam mo ba, ako ay tunay na pamangkin ng mahal na Prime Minister. Sisiguraduhin kong ang tiyo ko ay paparusahan kayong lahat hanggang ikasiyam na henerasyon. Pagsama-samahin sila at ikulong sa piitan ng estado, bantayang mabuti. Kung may magtangkang tumutol, agad silang parusahan. susunod po kami sa utos. Karapat-dapat ka ba talagang banggitin ang piitan ng Estado? Ang buong pamahalaan ng Maynila, pag nakita ako, dapat magpakita ng respeto. Pero kayong mga basurang tulad ninyo, naglalakas loob ang galawin ng tao ng Prime Minister. Naglalakas loob ang galawin ng babae ng hari. Kahit Prime Minister pa, hindi kayo mailigtas. Ikaw, mabantot na pulubi, nagkunwari ka pang hari kapag nalaman ito ng tiyo ko? Lahat kayo pupugutan ng ulo. Pupugot. Malapit ka nang mamatay, nagmamatigas ka pa. Dilatan mo ang mga mata mo, makikita mo, ito ang uniforme ng mga elite guard, at ang espadang may burda ng dignidad. Sa buong bansa, Tanging ang hari ang may karapatang utusan kaming mga elite guard. Mahal na hari? Itong pulubi, hindi maaaring siya ang hari. Hindi siya maaaring maging hari. Itong pulubi, hindi maaaring siya ang hari. Hindi siya maaaring maging hari. Ginagawa namin ito ayon sa utos, hindi kami kailangang maglokohan sa'yo. Nagbabalak kang alipustahin ng hari, at ginusto mo pang lapastanganin ng reyna. Kahit pa protektahan ka ng Prime Minister, hindi mo matatakasan ang kamatayan. Hindi posible. Hindi ako naniniwala. Paano siya magiging hari? Hindi posible. Sige, hulihin niyo ako. Dalhin na. Hindi posible. Hindi posible. Itong mabantot na pulubi, hindi maaaring maging hari. Pakawalan niyo ako. Miss, masama ang balita. Malaking problema na. Bakit ang gulo-gulo mo? Parang masisira na ang mundo. Iniligtas si Song Zixia ng ibang tao. At si Liu Jian, si Kuya Liu, hinuli ng mga otoridad. Malapit na siyang bitayin. Ano? Puntahan mo agad ang pamahalaan. Sabihin mo pakawalan nila ang pinsan kong lalaki. Sabihin mo utos yun ng tatay ko. Hindi pwedeng mangyari. Miss, ang otoridad, napakaiba nila. Alam naman nilang si Kuya ay tao ng Prime Minister. Imbes igalang, ikinuha pa sa piitan ng Estado. Sinabi nilang kung walang utos mula sa taas, hindi pwedeng bisitahin, kahit sino. Ngayon, para mailigtas si Kuya, kailangan si Song Zixia mismo ang mag-urong ng kaso. Baka may mataas na tao na nagpoprotekta kay Song Jixia.
Hindi, imposible. Ang tatay ko ay Prime Minister sa buong Maynila. Maliban sa hari, walang sino man ang naglalakas loob na labanan siya. Puntahan mo, dalhin mo si Pei Tingsong sa akin. Sabihin mo, may mahalagang bagay akong gustong pag-usapan sa kanya. Si Po, miss. Si Song Zixia, cute na bata na iyan, sobrang tapat kay Pei Tingsong. Kung ganoon, papausapin ko si Pei Tingsong para siya ang mag-utos kay Song Zixia na iurong ang kaso. Yaw yaw. Hindi ko alam kung bakit mo ako pinatawag. Hey Gongzi, alam mo ba, ang childhood friend mo na si Song Zixia, napakapasaway. Hanggang saan na ba ang ginawa niyang kaguluhan? Nagtag-team pa sila, kasamang asawang pulubi niya. Binilang ang pinsan kong lalaki ng kasalanan. Nag-focus siya para sirain ang pinsan ko? Talagang naglakas loob siyang idaan sa kaso. Sa totoo lang, ang tatay niya, kumain sa noodle shop, kulang ang bayad, may pagkukulang sila. Ngayon, ganito pa ang pagtanggap niya. Sigurado ako, gusto lang ni Song Zixia makita ka uli dahil sa kaso, para muling makuha ang loob mo. Sabi ko na nga ba, gusto pa rin niyang maging asawa ng isang top-notcher. Tama. Ang pinsan ko ngayon nasa kulungan. Maliban na lang kung si Song Zixia mismo ang mag-urong ng kaso. Kung hindi, hindi makakalaya ang pinsan ko. Kung may masamang mangyari sa pinsan ko, ikaw na top-notcher. Hindi ka rin pwedeng maging manugang ng Prime Minister. Jiao Jiao, huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko na si Song Zixia para iurong ang kaso, magpapakumbaba para sa'yo at sa pinsan mo. Song Zixia, kapag inurong mo ang kaso, ako na mismo ang gagawa ng paraan para ikaw at ang pulubi mong asawa tuluyang mawala sa Maynila. Hindi na mainit ang gamot. Halika, ibuka mo ang bibig mo. Mahal, sa pagkakataong ito, salamat talaga sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo at sa mga kaibigan mong mababait, hindi ko talaga alam kung anong pwedeng nangyari sa akin. Mag-asawa na tayo. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo, tungkulin ko lang iyon. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ang iniisip ko lang, baka gumamit ng impluensya si Xu Jiao mula sa opisina ng Prime Minister para gantihan ka. Zixia, huwag kang matakot. Nasa tabi mo ako simula ngayon. Wala nang magtatangkang manakit sa'yo. Yung grupo nila Liu Jian, nakakulong na sila ngayon. Ha! Ha! Kahit dumating pa ang Prime Minister, hindi pa rin niya magagawang palayain sila. Zixia, simula ngayon, handa ka bang sumama sa akin, sa palasyo? Sa palasyo. Ibig sabihin, totoo ba na ikaw? Walang hiya. Ang lalakas ng loob niyong sumuway sa nakakataas. Iniinsulto niyo ang emperador ng bansa natin. Song Zixia, ang laki ng tapang mo. May lakas ka pang mag-report sa pulis. Siniraan mo pa si Xu Jiao na pinsan. Mas mabuti pa, umatras ka na sa reklamo. Kung hindi, kahit ang posisyon bilang kabit ay hindi ko ibibigay sa'yo. Si Xu Jiao ang nag-utos sa pinsan niya para dukutin si Zixia. Siguradong susuriin ng mga pulis ang kaso hanggang dulo. Hindi pwedeng iatras ang reklamo. Nakikipag-usap ako kay Song Zixia. Anong karapatan ng isang pulubi na makisawsaw? Asawa ako niya. Ang problema niya, problema ko rin. Pei Tingsong. Talaga namang wala kang logic. Malinaw na si Xu Jiao ang nag-utos sa pinsan niya para dukutin ako. May ebidensya. Bakit kailangan kong bawiin ang kaso? Song Zixia, sa harap ko, wag mo na akong bulahin. Nagsiselos ka lang kay Jiao Jiao dahil kinuha niya ang posisyon ng tunay na asawa mo, kaya sinadya mong siraan siya. Ang ganyan mong asal. Lalo ka lang minamaliit ng mga tao. Pei Tingsong, noong kumain ng noodles ang tatay ko sa karinderya, pinagbintangan siya, kinuha mo agad ang panig ng iba, dahil doon, napilitan siyang saksakin ang sarili para patunayan ang kalinisan niya. Ngayon, malinaw na si Xu Jiao ang nag-utos sa pinsan niyang dukutin ako. May tag-witnesses at ebidensya na, pero pipiliin mo pa rin siyang paniwalaan. Pei Tingsong, nasaan ang konsensya mo? Magkaibang usapan niyang dalawang kaso. Si Jiao Jiao ay anak ng mayor, mataas ang status. Paano niya magagawang utusan ang pinsan niyang dukutin ka lang na tagalinis ng poso? Bilisan mo na, umatras ka na sa pulis. Dali. Pei Tingsong, ang bait mo ah. Walang utang na loob ka talaga. Lumayas ka dito. Song Zixia. Huwag kang walang hiya. Ito na ang huling beses kong mag-aabiso. Umatras ka na sa kaso. Kung hindi, kapag dumating ang parusa ng mayor, hindi kita masisave. Pei Tingsong, ang bait mo ah. Walang utang na loob ka talaga. Lumayas ka dito. Song Zixia. Huwag kang walang hiya. Ito na ang huling beses kong mag-aabiso. Umatras ka na sa kaso. Kung hindi, kapag dumating ang parusa ng mayor, hindi kita masisabi. Gusto ko nga makita kung gaano kalakas ang mayor sa pagsaktan sa babae ko. Yung tao mo, sino ka ba? May karapatan ka bang makialam sa mayor? Sasabihin ko sa'yo, ang mayor ay malakas at makapangyarihan. Hindi lang ikaw na pulubi, kahit tao ng presidente, pag nakita ang mayor, kailangang magpakumbaba. Kung gusto mong kalabanin ang mayor, maliban na lang kung presidente ka. Kung hindi, mas mabuti pang lumayo ka na. Kung hindi, madadamay si Song Zixia, maaaring sabay kayong mamatay. Ano kung malakas ang mayor? Sasabay ko sa'yo. Pag dumating ang mayor, kailangang lumuhod sa harap ko. Ang taas ng kumpiyansa mo, pati mayor, hindi mo pa pinapansin. Kumusta si Mrs. Xu? Kumusta si Jiao Jiao? Sinabi ko na kanina kay Song Zixia na umatras sa kaso. Pagdating ninyo, susunod siya ng maayos. Hindi nalalaban sa mayor. Ikaw ba ang tagalinis ng poso na si Song Zixia? Ang lakas mo pang siraan ng pinsan ko.
Mukhang ikaw at ang tatay mo, talagang sawang-sawa na sa buhay. Hindi ko siya siniraan. Si Xu Jiao ang pinuno sa pinsan niyang si Liu Zhan na sumira sa dangal ko, may tag witnesses at ebidensya. Song Jixia, daring ka pang magbintang sa akin? Sa tingin ko, sinubukan mong akitin ang pinsan ko. Hindi siya pumayag, kaya binaligtad mo at siniraan siya. Ikaw na tagalinis ng poso. Isa kang tagalinis lang, pwede ka nang maging katulong ng pinsan ko. Malaking bagay na yan. Pero isipin mo muna kung bagay ka. Ang kapal mo. Ang weird. Yung pulubi ang lakas ng dating. Parang tagal ng mataas ang posisyon. Imposible. Sigurado ako maling tingin ko lang. Isa lang naman siyang mabahong pulubi. Akala pa niya presidente siya. Kuwe. Yung pinsan mo. Ayoko na nga makipag-usap sa kanya kasi nakakadiri. Ang tatay mo, dati nagpaaral kay Pei, di ba plano niya makasabit sa mga mayaman? Ngayon, ayaw kang pakasalan ni Pei, kaya gusto mong sirain ang pinsan ko para makapasok ka sa pamilya at makabawi. Ang kapal ng mukha mo. Tama si Mrs. Xu. Noong nakikitira ako kay Song, tinulungan nila ako, pero ganoon din, tinulungan ko si Song Zixia. Ngayon, sina tatay at anak, talagang walang hiya. Pinagbaligtad ninyo ang katotohanan. May karma kayong darating. Huwag magmadali. Lahat ng bagay may kapalit. Sa kasalanan, siguradong may bayad. Pulubi lang, tagalinis ng poso lang. Gusto pa nilang maireklamo ang mayor. Kung may lakas kayo, gawin nyo. Dalhin nyo sa harap ng presidente. Bakit pamilyar ka? Parang nakita na kita dati. Sino ka ba? Maganda ka pa magdamit? Baka anak ka ng opisyal? Mrs. Xu. Pulubi lang yan. Ngayong araw, nagsuot lang ng matinong damit, nagpapanggap lang. Oo nga mama, pulubi lang yan. Ang suot niya, malamang ninakaw niya lang. Mabahong pulubi? Yung batang kasama mo, sinabing ikaw raw ang presidente? Bakit? Sa harap ng mama ko, sa harap ni Mrs. Mayor, hindi ka na makapangpanggap? President. Huwag kang manakot. Ang presidente, pinakapaborito si Mayor. Madalas kaming imbitahan, pumasok sa Malacanang para mag-dinner. Ilang beses ko nang nakita ang presidente, imposibleng hindi ko makilala. Pulubi ka lang, paano ka magpapanggap na presidente? Ang laking joke niyan. Tama si mama. Kung ikaw ang presidente, ako ang reyna. Nagdamit ka lang ng ninakaw na damit? Akala mo, kalapit ng mayaman? Tingnan mo muna, may dragon ba sa katawan mo? Isa ka lang na puro dugyot at pangit. Oo nga, ang presidente, sobrang taas. Hindi ka nga makakapantay, paano mo siya gagaya? Walang takot sa peligro. Ayon sa batas, ang autoridad ng pamilya ng hari, hindi pwedeng paglaruan. Kapag dumudulog ang asawa ng opisyal sa presidente, dapat nakayuko lang. Hindi pwedeng tumingin sa mukha ng hari. Mrs. Xu, sigurado ka ba talagang nakita mong mabuti ang mukha ng presidente? Ngayon, pinayagan ako ng presidente na isama ka sa Malacanang para mag-dinner. Huwag mong kalimutang sumunod sa batas. Huwag makatingin sa presidente. Kapag may tanong, Dapat nakayuko lang. Naiintindihan mo ba? Walang problema, boss. Naalala ko lahat. Hindi ko papalpak. Presidente parating. Mabuhay ang presidente. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Yuko, gusto mo ba mamatay? Mali eh. Naalala ko na. Mama, ano ang naalala mo? Huwag kang magpadala sa kalokohan nila. Manloloko lang yan. Mrs. Xu. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Pulubi lang yan. Paano makakapag-usap sa'yo ng batas? Mas mabuti, paatrasin mo na si Song Zixia sa kaso. Asawa, alam kong para mailigtas ako, kaya inutusan mo si Dekwan na palusutin ang lahat. Ikaw ang presidente. Kung ikaw nagtanggol para sa akin, hindi ako magdadalawang isip na sumama sa'yo. Kahit mamatay ay papatulan ko. Huwag kang matakot. Habang kasama kita, hindi ko hayaang mabigyan ka ng kasalanan. Mrs. Xu, ano ba ang naalala mo? Noong nakaraang taon sa mid-autumn dinner sa palasyo, pinayagan akong sumama sa mayor sa Malacanang para mag-dinner. Pinagtanong pa ako ng presidente kung okay na ang kalagayan ng katawan ko pagkatapos magkasakit. Noong araw na yon, kitang-kita ko ang presidente. Hindi ka ganyan. Totoo pala ito. Isang pulubi ang nagpakilanlang presidente. Bawal yan. Buong pamilya pwedeng ipataw ang parusa. Mama, magpadala na tayo ng tao. Ipaaresto silang lahat. Ipaaresto silang lahat. Tama, hindi lang sila. Pati pamilya ni Song Zixia dapat ipahuli. Siniraan mo pa ang pinsan ko. Hindi ko kayo papatulan hanggang mamatay kayong lahat. Nakipag-away ka sa mayor. Maliban na lang kung totoo kang presidente. Kung hindi, wala nang makakapagligtas sa'yo. Song Zixia, mas mabuti pang lumuhod at humingi ng tawad kay Jiao Jiao. Sabayan mo na ng withdrawal ng reklamo sa pulis. Kung hindi, ikaw at ang tatay mo, kasama ang pulubi, sabay-sabay kayong pupugutan ng ulo. Peiting Song, wala ka talagang pag-asa. Malinaw na si Xu Jiao ang nag-una ng kasalanan. Tinutulungan mo pa siyang magbintangan sa akin. Kahit mamatay pa ako, hindi ko luluhuran para humingi ng tawad kay Jiao Jiao. Song Zixia, huwag kang walang hiya. Gusto mo talagang sabay kayong mamatay ng tatay mo? Habang, Nandito ang presidente. Walang pakialam sa batas. Inaabuso ninyo ang kapangyarihan ng mayor. Pinipighati ang mga tao. Baliwala ang buhay. Hindi ba kayo natatakot na makarating to sa presidente? Hindi ba kayo natatakot na kahit mayor, hindi makakaligtas? Ang presidente ay nasa Malacanang. Paano niya aasikasuhin ang mga maliit na problema? Ang mayor dito sa Maynila, malakas ang kapit, walang natatakot. Kayang-kaya naming tanggalin kayong dalawang walang kwenta.
Parang tapak lang ng langgam. Tama. Dito sa Maynila, ang salita ng pamilya Shu, yun ang batas. Kung hindi kayo susunod, maniwala kayo, pwede ko kayong paalisin sa mundo ngayon. Ang lakas ng mayor's wife ah. Hindi ka takot na maunang mawala ang mayor? Grabe. Baliw ka na. Mabahong pulubi? Mabahong pulubi? Ang kapal ng mukha mo. Kahit sa huling sandali, matigas pa ring ulo mo. Ang taas talaga ng mayor. Kanino mo gustong mamatay? Dekwan Gonggong? Bakit ka nandito? Dekwan Gonggong, bakit ka nandito? Yung matanda na yan, hindi ba yan ang kasama ng pulubi? Bakit siya naging tao sa palasyo? Mama, sino ba si Dekwan Gonggong na sinasabi mo? Siya ang tagapangasiwa ng presidente. Dekwan Gonggong, noong mid-autumn dinner sa palasyo, nakita ko mismo na naglilingkod siya sa presidente. Tanda, siya pala ay tao sa presidente. Lagot, noong una pinapalo pa siya ng pinsan ko. Baka, naparating na sa presidente ang balita. Hindi ko alam kung bakit si Dekwan Gonggong nasa labas ng palasyo. Anong ginagawa mo dito? Ang gawain ko, hindi kayo dapat makialam. Gusto ko tanungin, bakit nandito kayo? Dekwan Gonggong, ito kasi away ng mayor at ng dalawang yan. Mas mabuti na wag kang makisawsaw. Ang kapal mo, ang kapal mo. Kanino ka nagmumura? Alam mo ba kung sino siya? Tatang Dekwan, ito ang mansyon ng aming punong ministro. Kasama dito ang mga hidwaan ng dalawang tao. Ina-advise ko po kayo, mas mabuting huwag na kayong makialam. Walang respeto. Sino ang tinatawag mong tao? Alam mo ba kung sino siya? Akala ko kung sino ng malaking tao, yun pala tao lang. Siguradong ikaw ang pinagmamalaking kasama niya, no? Kaya naman pala ang isang pulubi, naglalakas loob magpanggap bilang emperador. Iyon pala, nakadikit kay Tatang Dekwan. Kahit na matanda na ito, malapit siya sa emperor, pero siya rin naman ay isang utusan lang. Isang salita lang mula sa tatay ko, mapapatahimik na siya. Sabi ko na nga ba, bakit ang pulubing to walang takot sa punong ministro? Yun pala, may koneksyon kay Tatang Dekwan. Hindi ba kayo natatakot na iulat ng punong ministro kay emperador? Ang lahat ng ito at kayo'y managot kasama ang grupo nyo? Tumigil ka, siya ay kasalukuyang kawal ng emperador. Kawal? Oo nga, si Fu Gongzi ay personal na tagapagbantay ng emperador. Kahit ganoon, nagpanggap siyang emperador. Nakakatawa talaga. Isa lang siyang kawal, aso lang siya na nagbabantay sa emperador, at ngayon ay nag-iingay pa rito. Kaya ngayon, bilang kinatawan ng punong ministro, tuturuan kita ng leksyon dahil hindi mo alam ang lugar mo. Ikaw, ang tapang mo ha, cutie. Nagpapatapang ka pa kay punong ministro. Pati ako, top-notcher tinamaan mo pa. Isusumbong kita mismo kay emperador para maparusahan buong pamilya mo. Sa totoo lang, dapat ikaw ang parusahan. Ikaw mismo. Ang kapal ng mukha. Mong magyabang, ang tatay ko ang pinakamakapangyarihan maliban sa emperador. Ikaw na lang itong nakadikit kay Tatang Dekwan, nagpupumilit magyabang sa harap ng punong ministro. Gusto mo bang ipatanggal ko ulo mo? Sobra na kayong manlamang. Song Zixia, binibigyan kita ng 3 araw, punta ka sa City Hall at bawiin ang kaso ng pinsan ko. At doon sa harap ng punong ministro, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, lahat kayong magkakapamilya, hindi makukumpleto ang katawan nyo. Song Jixia, 3 araw mula ngayon. Hihintayin ko ang pagluhod mo at paghingi ng tawad. Managinip ka na lang. Sa dami ng kasalanan nyo, siguradong uuwi rin yan sa inyo. Kahit mamatay pa ako, hindi ako luluhod o hihingi ng tawad sa inyo. Mahal, sila ang mga tauhan ng punong ministro. Sobrang makapangyarihan sila. Isa ka lang namang kawal. Hindi tayo mananalo sa kanila. Umalis ka na. Ayaw kong madamay ka pa. Hindi ako aalis at hindi ko patutulungang mapahamak kayong mag-ama. Mga payasong yan, wala yan sa akin. Huwag kang mag-alala. Pero, Huwag kang mag-alala. Ngayon, mag-impake ka na sumama ka sa akin sa palasyo. Pagdating natin doon, ipapaliwanag ko lahat sa'yo. ang asawa ko pala ay hindi pulubi kundi personal na kawal ng emperador. Ako'y isasama niya sa palasyo para protektahan ako. Naniniwala ako sa'yo. Mag-iimpake na ako ngayon. Si. Hihintayin kita sa labas. Mahal na emperador, dahil plano niyong dalhin na sa palasyo si Miss Song, bakit kanina ipinaglihim niyo pa ang totoong pagkakakilanlan niyo? Ang pamilya ng punong ministro. Sobrang yabang dito sa Maynila. Wala pa akong sapat na ebidensya para siguradong mapatalsik sila. Kapag nalaman agad na reyna si Jixia, mas mabigat ang gulo para sa kanya. At saka, ang pagiging reyna, kailangan ng basbas ni Emperatrice Dowager. Kapag tinanggap siya ng Emperatrice Dowager, saka lang mapapayapa ang buhay ni Jixia sa palasyo. Napakaingat niyong mag-isip para kay Miss Song. Mahal na emperador, namamangha ako. Jixia, sa tulong ni Tatang Dekwan, nakahanap na ako ng posisyon mo sa palasyo. Simula ngayon, dito ka natitira kasama ko. Totoo ba? Gagawin ko po ang trabaho ko ng maayos. Pero ang tatay ko, nasa labas pa po ng palasyo. Kapag hindi ako nahanap ni na Shujiao, siguradong kukuyugin nila ang tatay ko. Huwag kang mag-alala, nasa ligtas na lugar na si Itay. Wala kang dapat alalahanin. Mahal, salamat talaga. Jixia,
Di magtatagal. Gagawin kitang pinakamahalagang babae sa buong mundo. Magandang araw po, Ginoo. Ang ganda ng bahay na. Ito, hindi yata ako bagay dito. Ginoong Song, ito po ang espesyal na tinukoy ni Fu Gongzi na tirahan nyo. Kawal na siya ngayon sa palasyo. May kakayahan na siyang alagaan kayo. Maging kampante na po kayo dito. Yunhe, yang bata na yan, umangat na talaga sa buhay. Nakapagtrabaho na sa palasyo. Hindi na magugutom o ginawin. Ang saya ko para sa kanya. At si Fu Gongzi pa, pinagtrabaho si Miss Song sa palasyo ng maganda ring posisyon. Ngayong mag-ama, maginhawa na ang buhay. Totoo ba? Makakapasok na rin si Zixia sa palasyo? Ay, napakasaya ko talaga. Hindi ko akalang ganyan si Yunhe. Matindi ang malasakit niya. Nahanap na rin ni Zixia ang taong tapat na mamahalin siya. Grabe ang bahay na to, kahit ako na bagong top-notcher, di makakatira dito, hindi ko lang alam kung sino kayang maswerte ang makakatira sa ganitong bahay. Di ba yun ang tatay ni Song Zixia? Isa lang siyang matandang mahirap na nagbubuhos ng Poso Negro gabi-gabi. Paano naman siya nakalabas mula sa isang ganitong kasosyal na bahay? Baka naman nagbubuhos din siya ng Poso Negro dito sa bahay na to. Uy, Song tatay pala ito. Di ko akalain na abot mo pa ang ganyang swerte. May trabaho ka pa sa isang ganyang kagandang bahay ha? Ito ang bahay na inayos ng manugang ko para sa akin. Yung pulubi mong anak kumabit sa yunak sa palasyo, kakapasok lang sa palasyo, may posisyon na agad bilang tagapagsilbi. Paano mangyayari na maayos ka ng ganitong kagandang tirahan? Tigilan mo ang kasinungalingan mo. Yun na lang bilisan mo. Ipag-utos mo na sa anak mong si Song Zixia na bawiin na ang kaso sa munisipyo. Kung hindi, pag nagalit ang tanggapan ng premier, wawasakin kayong mag-ama. Hey Ting Song, ano bang pinagsasabi mo? Ang anak ko'y nagdusa, bakit naman kami magbawi at magpakumbaba? Kung talagang gusto ng tanggapan ng premier na abusuhin ang kapangyarihan nila, ako na lang ang harapin nila. Matanda na ako. Wala akong kinatatakutan. Song tatay, alam ko dahil sa utang na loob ng pamilya mo noon na alagaan ako, kaya ko lang kayo pinaalalahanan. Huwag kang mahilig magpasaway. Ikaw talaga, walang utang na loob. Basta-basta mo na lang itinatapon ng mabuti. Sasabihin ko sa'yo, si Jixia at si Yunhe nagtatrabaho na ngayon sa palasyo. Maganda ang buhay nila ngayon. Hindi nila babawiin ang kaso. Wala kang konsensya? Umalis ka dito? Ay nako, wala talagang modo tong taong to. Nagbubuhos lang ng Poso Negro, kahit makapasok man sa palasyo. Ano namang klaseng trabaho mapapala niya? Sige na nga. Mahal na mahal ako ni Zixia, sigurado akong susundin niya ang sasabihin ko. Pagkalipas ng 3 araw, papasok ako sa palasyo para sa seremonya ng pagtanggap ng titulo, huling ko kumbinsihin ko siya. Ina, mahal na ina. Ina, mahal na ina. Si Jixia man ay pinanganak bilang ordinaryong tao, pero mabuti ang puso niya. Siya talaga ang gusto kong pakasalan. Naniniwala ako sa kanya na kaya niyang maging emperatris. Hindi pwede. Isa lang siyang ordinaryong babae. Hindi man lang nakapag-aral. Paano magiging modelo siya ng mga ina sa bansa? Ikaw ang emperador. Ang emperatris dapat kapantay ng antas para respetuhin ng lahat. Ina, ang emperatris na gusto ko dapat totoo ang malasakit sa akin. May malasakit at mabuting puso. Si Jixia, may busilak na puso. Mas mahalaga pa iyon kaysa sa anumang status o pinagmulan. Mukhang talagang gusto mong gawing emperatris si Song Zixia. Kung ganon, kailangan niyang pumasa sa pagsubok ko. Naniniwala akong kaya ni Jixia na pumasa sa pagsubok. Song Zixia. Magandang araw, tita. Song Zixia, ito ang bagong tagapangasiwang tita. Simula ngayon, sa ilalim mo na siya mag-aaral. Ako po si Song Zixia, humaharap sa tagapangasiwang tita. Ikaw si Song Zixia, mukha kang maselang at maputi. Baka hindi mo kayanin ang hirap dito. Baka hindi mo magawa ang trabaho. Kaya ko pong magtiis, marunong din po akong magtrabaho. Tagapangasiwang tita, utusan niyo lang po ako. Kung ganon ang sinasabi mo, simula ngayon, sayo na ang pagbubuhos ng Poso Negro. Mahal na Reyna, madumi at nakakapagod ang pagbubuhos ng Poso Negro. Si Song Zixia, babae pa ng emperador. Okay lang ba na ganyan ang gawain niya? Bakit? Pwede bang hindi sundin ang utos ko? Hindi po ako magtatanggi. Ako na ang magbubuhos ng Poso Negro. Akala ko magrereklamo siya agad pag inutusan ng maduming trabaho. Siguraduhin mong malinis lahat ng timba ng poso. Huwag kang magtatamad-tamad. Oh. Akala ko talaga na isang babaeng katulad niya, pag inutusan ng ganitong maduming trabaho, iyak agad at magrereklamo sa kapalaran. Di ko inasahan na tinanggap niya ng buong loob. Oo nga. Kung ordinaryong dalaga lang yan, Matagal na sigurong nagpakamatay.
Jixia, bakit ka nagkakatrabaho ng ganito? Mahal ko, anong ginagawa mo dito? Madumi at nakakapagod ang trabahong to. Sino nagpautos sa'yo? Tara, kailangan kitang dalhin sa tagapangasiwa para palitan ng mas magaan na trabaho. Mahal ko, trabaho lang naman to, madumit mahirap, ayos lang. Basta makuha natin ang sahod, gaganda rin ang buhay. Kahit gaano kahirap, kaya ko, pero may amoy lang talaga ang trabahong to. Baka masamhan ka ng amoy. Hindi ka man lang natatakot. Ano bang dapat kong katakutan? Handa kang magdusa ng ganyang hirap para sa akin. Gusto kong sabayan ka sa pagharap niyan. Hindi ko hahayaang magdusa kang mag-isa. Jixia. Kaya ka nagtatrabaho ng gabi para lang mapag-aral mo ako at makapag-exam, kumikita ka ng pera gamit ang sariling kamay mo. Paano naman kita ikakahiya? Set noong araw si Pei Ting Song din, sinabi niyang hindi niya ako ikakahiya, pero lagi siyang umiiwas sa akin. Ni minsan hindi siya tumulong. Pero ang asawa ko, handa niyang samahan akong magtrabaho ng maruming bagay na ganito. Ang tunay na pagmamahalan, hindi yan sinasabi lang ng maganda. Kundi kahit kailan, lagi kanyang sinasabayan. Grabe, wala na namang hiya. Lumipas na ang takdang 3 araw, pero yang si Song Zisha, ni hindi pa rin pumunta para humingi ng tawad. Grabe talaga, sobrang walang pakialam sa Prime Minister's Mansion. Miss, pinapunta ko na yung tao natin para mag-usisa sa bahay ni Song Ji-sha. Siya at ang tatay niya, matagal nang nagsipag-empake at tumakas. Itong si Song Zisha, alam niyang hindi basta-basta ang Prime Minister's Mansion, kaya't nagmamadaling umalis ng gabi-gabi. Sige, ipakatawag mo si Pei Ting Song sa akin. Opo, miss. Jiao Jiao, bakit mo ako pinahanap? Yung si Song Zisha, hindi man lang binawi ang kaso, ni hindi rin humingi ng tawad sa harap ko. Itong usapan na, hindi ito pwedeng palampasin ng basta-basta. Ngayong araw, imbitado ka sa piging sa palasyo. Siguraduhin mong sabihin kay His Majesty na ang asawa niya, nagkunwaring hari, para parusahan ng hari yung buong pamilya nila. Ako na bahala rito. Hindi pwede. Si Song Zisha, babae ko yon. Kailangan pa niyang maging kabit ko. Hindi ko kayang hayaan lang siya na maparusahan. Kakausapin ko pa siya ulit. Talaga nga, isa lang siyang mabahong guwardiya, kaya hindi mararanasan ni Zisha ang masarap na buhay. Pagpasok sa palasyo, hanggang paglimas ng dumi lang din siya. Song Zisha, mula nang iwan mo akong top-notcher, siguro ngayon pinagsisisihan mo talaga lahat, no? Song Zisha, kaya ka pala pumasok sa palasyo, para lang ilipat ng lugar ang paglimas ng dumi. Ako, malapit ko nang makuha ang pabor ng hari. Ito na ang huling beses kitang bibigyan ng pagkakataon, bawi mo na kaagad ang kaso. Tapos magbigay ka ng 3 malakas na buhok kay Jiao Jiao. Ibibigay ko sa iyo ang pwesto ng kabit ko. Pei Ting Song, hindi ko matatanggap yung kabutihan mong ganyan. Ang Prime Minister's Mansion, sobrang sama ng gawa, darating din ang araw ng karma niyo. Song Zisha, huwag kang mahilig tumanggi, nandito ako para iligtas ka. Pei Ting Song, ikaw pa'y magliligtas sa akin. Ang lahat ng away ko sa Prime Minister's Mansion, dahil sa'yo nangyari. Ngayon, tapos na tayo. Ang asawa ko, siya mismo ang magpoprotekta sa akin. Itigil mo na ang panggugulo. Yung asawa mo ngayon, guwardiya na lang siya ng hari, pero hinahayaang maglimas ka pa rin ng dumi dito. Kitang-kita na matagal ka nang hindi niya pinapansin. Kung ayaw mong sumuko, baka pati hindi maaasahang yunach na lang ang makuha mo. Pei Ting Song, akala mo lahat ng tao katulad mo? Walang utang na loob. Ako walang utang na loob? Kung hindi lang dahil sa pinag-aral mo ko dati. Ikaw na tagalimas ng dumi, ni hindi ka bagay maging kabit ko. Song Zisha, ma-pride ka lang talaga. Ang dami mong sinasabi, ang gusto mo lang naman, yakapin, mahalin kita ulit, di ba? Hanggang ngayon, mahal mo pa rin ako. Tatanungin ulit kita sa huling beses, sasama ka ba sa akin? Pei Ting Song, ayaw kong makita ka ulit. Ang kapal ng mukha mo, ha? Song Zisha. Hintayin mo lang. Pag humarap na ako sa hari, isasabi kong nakikipaglandian ka sa mga yunak at guwardiya, ginugulo mo ang palasyo, ipapahuli ka talaga ng hari. Sige, isumbong mo. Hindi ako naniniwala na ang ating hari hangal, maniniwala agad sa sabi-sabi mong ganyan, at aakusahin ng walang kasalanan ang isang ordinaryong tao. Pagkatapos mo akong saktan, aalis ka na lang, hindi ganun kadali. Ngayon, kung ayaw mong sumama sa akin, huwag mo nang balaking makaalis dito. Tigil. Tama na. Anong klase ng tao na naglalakas loob sa palasyo, manakit ng mga kasambahay ng palasyo, bilisan mo at bitawan siya.
Kung hindi mo gagawin, huwag mong sisihin ako kung magiging masama ang trato ko sa'yo. Lumayas ka. Cute naman. Ako ang bagong nanalong top-notcher Pei Song. Ito ang kinakasama kong babae sa labas. Ako mismo ang magtuturo sa babae ko. Hindi mo kailangang makialam. Song, sino ang sinasabi mong babae sa labas? Itong babae ay isang tagapangasiwa ng palasyo. Paano mo siya naisipan tratuhin ng ganito? Anong tagapangasiwa? Kalokohan. Wala namang silbi. Isa lang naman siyang alila. Nag-aalaga ng mayayaman. Ako nga ang bagong top-notcher. Araw-araw, irerespeto ng buong gobyerno. Hindi nga siya bagay na maging tagatanggal ng sapatos ko. Hindi niya alam ang lugar niya. Top-notcher ka nga. Pero ano ngayon? Sa palasyo, ang hari at Queen Mother ang masusunod. Lakas mo na ng loob mo na makipag-usap sa akin ng ganyan. Siguro sawa ka na sa buhay. Gusto mo nang mamatay? Ate, mag-ingat ka. Gustong-gusto ko pa nga siyang pahirapan, pero handa pa rin siyang magpasampal para sa akin. Tama si Prince. Talagang mabait ang babaeng yan. Song Zixia, baliw ka na ba? Dahil sa matandang yan, lalabanan mo ako, maniwala ka ba? Kaya kung magsumbong sa hari, ipapakulong ko kayong dalawa. Kulong? Kulong? Ang dapat ipakulong, ikaw dapat. Sa harap ng araw sa palasyo pa, naglalakas loob kang manakit ng tao. Sumuway ka sa mga nakakataas. Ayon sa batas, dapat kang pugutan. Sumuway sa nakakataas pa, ha? Akala mo kung sino ka? Ako, ang bagong top-notcher na pinili ng hari. Tanging hari lang ang may karapatan na magparusa sa akin. Anong karapatan mo para magsalita ng ganyan sa akin? Mga gwardya. Nasaan ang mga gwardya? Anong utos nyo, top-notcher? Itong dalawang alila. Sobrang kapangahasan. Hindi lang minura ang top-notcher. Naglakad pa ng kamay, nanakit ng tao. Ipakulong sila, dalhin sa kulungan. Sir, kailangan pong i-report ang kaso sa hari at Queen Mother. Walang ibang may karapatang maghusga. Top-notcher na ako. Pero kaya ko naman ata pamunuan yung dalawang alila. Kung ayaw mo silang parusahan, magsusumbong na lang ako sa hari tungkol sa'yo. Ikaw, kahit di pa nabigyan ng posisyon ng top-notcher, hindi ko siya pwedeng kalabanin. Sinang. Ipahuli muna sila para masagot lang. Sige, susunod po ako. Ako ang Queen Mother ngayon. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob, magparusa sa akin. Queen Mother pa talaga, pero bakit parang pulubi ang itsura mo? Nakabantay ka sa administrasyon ng palasyo. Tingnan mo ang katawan mo. Wala kang bahid na kahit konti ng pagiging mayaman. Sa tingin ko, isa lang namang matandang impostor ito. Nagpanggap na Queen Mother, gunggong, sa palasyo ka pa nagpanggap. Kapag sinabi ko sa hari, talagang papapugutan ko kayo ng ulo. Nagpanggap pa sa Queen Mother. Grabe, kakapalan mo na. Iparesto sila. Pei Song, walang kinalaman si ate dito. Kung kailangang magkulong, ako na lang. Ayaw mo sumunod, gusto mong magkaproblema. Maigi pang turuan ko ng leksyon itong dalawa, mga alila na wala namang alam sa lugar. Ano pa ang ginagawa nyo dyan? Kung di nyo sila paparusahan, parang pinapayagan nyo na lang sila na bastusin ang pangalan ng palasyo. Parang kasalanan nyo na rin. Lakasan nyo pa ang sampal. Kung anong mangyari, ako na ang bahala. Tingnan natin. Kung maglalakas loob pa silang, magpanggap na Queen Mother. Sige po. Zixia, pakawalan mo na ako. Hindi nila ako kayang galawin. Ate, huwag kang matakot, nandito ako. Hindi ko sila hahayaang saktan ka. Zixia, Song Zixia, talagang wala kang pag-asa. Ayaw mo sa top-notcher. Mas gusto mo pang pakasalan ang pulubi. kaya pala si Prince, ayaw magpaawat? Gusto kang gawing queen. Dahil sa ganyan kang magmahal, karapat dapat kang maging queen. Hanggang ngayon, para sa isang impostor na Queen Mother. Nagpapasampal ka pa, aminin mo, gusto mo rin yan? Ang asawa ko, kahit pulubi lang siya, mas mabuti pa siya kaysa sa iyo. Na walang utang na loob. 100, 1,000 beses pa. Pinili ko pa siyang makasama, kahit maghirap buong buhay ko ayos lang. Tama na. Last ko na sinasabi. Ako ang Queen Mother ngayon. Zixia, siya ang pinili kong magiging queen. Kung ayaw mo maniwala, pwede ka nang magpapatawag ng hari ngayon. Ang hari, dami ng ginagawa, wala siyang oras, para lang sa dalawang impostor na alila. Sayang ang oras niya dyan. Huwag mong pakinggan ang mga yan, ipagpatuloy ang pagpaparusa. Sige po. Zixia, Song Zixia, kung sumunod ka lang sa akin noon, naging babae ko sana, di ka na maghihirap. Kasalanan mo, yan ang dinanas mo. Ate, patawad. Ako ang nagdala sa'yo sa gulo. mabait na bata, huwag kang matakot. Basta, nandito ang Queen Mother, hindi ka niya hahayaang masaktan ng iba. Tumigil kayo. Iyan. Iyan ang dragon na, Jade ng hari. Bakit na sa'yo iyan?
Iyan ang dragon-shaped na jade ng hari. Ito. Paano napunta sa kanya ito? Regalo ito ng asawa ko bilang simbolo ng pagmamahal niya sa akin. Ibalik mo sa akin. Nagbigay pa ang anak ng hari ng Jade na palaging dala bilang tanda ng pagmamahal. Mukhang malalim talaga ang pagmamahal niya kay Jixia. Anong klaseng pamalit na tanda ng pagmamahal iyan? Yung asawa niya, isang pulubi lang naman iyan. Noon nga, hindi makakain. Paano magkakaroon ng ganitong mamahaling jade? Sa tingin ko, nagnakaw lang ito nung nakapasok na sa palasyo. Huwag mo akong pagbintangan ng walang basehan. Marangal ang asawa ko. Kahit gutom, hindi niya gagawin ang ganyang masamang gawain. Ikaw na naghugas ng pinggan, ganyan ka lang, nagsasalita base sa haka-haka. Sinisira mo ang mabuting tao, dapat nga ang hari, gawing ordinaryong tao na lang, habang buhay kang walang posisyon sa gobyerno. Kute, ano ba ang inuungol mo diyan? Jixia. Ayan ka na naman, hindi ka natatakot mamatay. Pag dumating ang hari, tiyak na ipapapatay kayo, pati buong pamilya. Iyan ang jade ng hari. Kailangan ko itong dalhin at ialay sa hari para makakuha ng gantimpala. Kayo, bantayan niyo ng mabuti ang dalawang makulat na alipin na yon habang hinihintay ang desisyon ng hari. Oo. Song Jixia. Yung dugyot na pulubi na iyon, nagkunwaring hari. Ngayon, nagnakaw pa ng jade ng hari. Pag dumating ang hari, sisiguraduhin kong hindi na siya makikilala. Song Jixia. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin sumuko. Kung humingi ka ng tawad ngayon, baka sa awa ko, makikiusap ako sa hari para maging kabit kita. Hindi na kailangan maghirap ng ganyang katulad mo. Sa panaginip mo, kahit mamatay ako, hindi ko gagawin ang hiling mo, lalo na sa balat lupa, mapaglinlang na tao tulad mo. Huwag kang masyadong masaya. Pag dumating ang hari, hindi lang ikaw, buong pamilya mo, lagot ka. Ang tigas pa rin ng ulo mo. Sige, bubugin. Bubugin niyo sila. Gusto kong malaman ng dalawang babaeng to kung ano ang kaparusahan sa nakainis na kagaya ko. Bugbugin niyo sila. Mahal na hari. Nahuli ko sa palasyo ang dalawang makulat na alipin. Nagkunwari bilang reyna. Nagnakaw pa ng dragon-shaped jade nyo. Iniaalay ko ito, mahal na hari. Hinihintay ang inyong utos. Walang galang. Ang jade na ito, personal kong ibinigay sa reyna bilang simbolo ng pagmamahal. Napakatapang mo. Paano mo nasabing magnanakaw ang reyna ng hari? Mahal na hari. Yung aliping babae na yon, tagalinis lang ng toilet. Paano siya magiging reyna? Kung sinabi kong siya ang reyna, reyna siya. Dalhin mo ako sa kanya. Kung may nangyaring masama sa reyna, siguraduhin kong lahat kayo papatayin ko. Tapos na. Lahat tapos na. Magaling ang pangbubugbog mo. Gusto ko makita kung gaano mo kayang protektahan ang matandang alipin na ito. Peiting Song. Ngayong araw, sinaktan mo ang reyna, minura mo pa ang reyna ina. Ipapadala ko ang balita sa hari. Buong pamilya mo mapaparusahan at dapat bayaran mo ang dugong kasalanan mo. Cute, tapos ka na ba sa pag-ungol dyan? Gusto ko ring makita, pag dumating ang hari, kung sino talaga ang dapat mamatay. Song Jixia. Basta lumuhod ka ngayon, magpakababa ka ng 3 beses. Sumigaw ka ng 3 beses, magalang gobernador, patawarin mo ako. Palalagpasin ko na kayo. Ano sa tingin mo? Mababa kang tao. Siguradong babalik sa'yo ang sakit na ginagawa mo. Sa tingin ko, hanggang hindi mo nakikita ang kabaong mo, hindi ka umiiyak. Tumigil ka. Peiting Song. Subukan mong galawin siya. Iya, bisan mo, umalis ka na. Huwag mo ang alahanin. Umalis ka. Sa tingin ko, ngayong araw, walang makakatakas dito. Peiting Song. Gusto kong durugin ka. Babae. Nagdadramahan ka pa rin hanggang ngayon. Huwag kang magmadali. Pagkatapos kong asikasuhin siya, haharapin kita ng maayos. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan, gusto kong makita mong makukuha ko ang mataas na posisyon. At ang pulubi mong asawa, hindi na magkakaroon ng libing. Bilisan mo. Kung may nangyaring masama sa reyna o reyna ina, lahat kayo, buong pamilya, ipapapatay ko. Jixia. Lahat ng pinagdadaanan ni Tia ngayon. Ako ang dahilan. Kahit kapalit ng buhay, kailangan kong mailabas siya dito. Peiting Song. Palampasin mo na si Tia. Matanda siya, hindi niya kaya ang mga ganitong pagsubok. Kung may problema ka, sa akin na lang gawin. Luluhod at hihingi ng tawad. Sige, gagawin ko. Buti na lang at may utak ka na ngayon. Babae, matapang ka na, tinapon mo ang dumi sa akin, pinahamak kita. Tia, halika, sumama sa akin. Tingnan natin kung saan kayo makakatakas ngayong araw.
Jixia, Reyna Ina, nandito na ang hari. Sino mang sumakit sa inyo, kailangan niyang pagbayaran. Song Zixia, babae ka. Ilang ulit mo na akong pinahiya. Pinagbigyan pa kita. Ayaw mo maging kabit ko, ngayon, sisiraan kita. Gusto kong malaman mo, ang magiging resulta ng pag-aaway sa akin. Hating Song, si Jixia ang piniling reyna ng Reyna Ina. Kung sinaktan mo siya, siguradong ipapadadala ka ng hari sa mabigat na parusa. Babae, akala mo ba talaga na ililigtas kayo ng hari? Huwag mo nang pangarapin. Ngayong araw, pareho kayong sisirain ko. Sinong nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na maglakas loob sa palasyo ng hari at saktan ng reyna at ang reyna, ina ko? Mabuhay ang mahal na hari, mabuhay, tunay na walang hanggan. Paano mangyayari yon? Ibig bang sabihin, ikaw talaga ang hari? Hindi ko akalain, ikaw nga ang hari. Sorry, Jixia. Hindi ko dapat itinago ang tunay kong pagkatao. Pinatitiis pa kita ng ganong kahirap. Sabihin mo nga. Sino siya? Isa lang siyang dugyot na pulubi. Imposibleng siya ang hari. Binayaran ba kayo niya? Ito na mismo ang mahal na hari, yung nahuli namin kanina. Yun pala, Reyna at Reyna, ina. Imposible. Hindi siya ang hari. Isa lang siyang dugyot na pulubi. Dapat lang siya lumuhod at magmakaawa sa harap ko. Ako ang top-notcher ng eksaminasyon. Malapit na akong maging marangal na opisyal. Malapit na rin kaming ikasal sa anak ng punong ministro basta mawala na siya. Lahat ay babalik sa dati. Balak ko siyang saktan. Niloko mo lang kami. Ininsulto mo pa ang Reyna Ina at sa harap pa namin. Sinubukan mong tirahin ng hari. Talagang hinahanap mo ang kamalasan mo. Mga kasama. Saktan siya. Opo. Iparating ang utos ng hari. Alisin kay Pei Tingsong ang titulong top-notcher. Hindi na siya kailanman tatanggapin ng gobyerno. Basagin pa ang isa niyang binti. Parusahan siya sa ginawa niyang pagkakasala sa Reyna at Reyna Ina. Hilahin palabas ng palasyo. Opo. Wag, Jixia. Magkaibigan tayo mula pagkabata. Tulungan mo akong makiusap kay hari. Kung pwede, ipagdasal mo akong patawarin niya ako kahit sa isang beses lang. Pwede ba? Rating Song. Noon, nang false accusation ni Xu Jiao sa tatay ko, hindi ka man lang nagsalita para sa kanya. Ngayon, paano mo nagagawang pakiusapan akong tulungan ka? Tama. Si Jixia ang nagbuhat ng mga balde ng dumi para mapag-aral ka at makapasa ka sa eksaminasyon, pero gusto mo lang magpakasasa sa kayamanan. Kaya iniwan mo siya para sa anak ng punong ministro. Wala kang puso ni konsensya, katulad mo. Na lang, gahaman, sa kapangyarihan. Hindi ka rin. Karapat-dapat sa titulo mo. DT. Jixia, hindi ko kayang mawalan ng titulo. Pinaghirapan kong maging top-notcher. Kung mawala pa, wala na talaga akong saysay. Tulungan mo ako ulit. Pwede ba, Jixia? Ito ang kaparusahan mo. Mahal na hari. Wag. Mauna na kayo. Opo. Jixia. Alam kong mali ang itinago ko ito sa'yo. Noong, kunwari akong pulubi na tumakas mula palasyo. Gusto ko lang makahanap ng taong hindi mukhang pera at tunay na magmamahal sa akin. Hindi ko inaasahan na ikaw ang makikilala ko. Pero natakot akong malaman mong ako ang hari, baka magbago tingin mo sa akin. Kaya, hindi ko agad sinabi ang totoong pagkatao ko. Pero ikaw na nga ang hari. Ako na may tagalinisin ng dumilang. Ang dami sa lungsod na galing sa mayayamang pamilya. Paano ako magiging karapat-dapat na maging reyna mo? Ang pagiging karapat-dapat, hindi base sa estado, sa buhay. Basta totoo ang pagtrato mo sa akin. Sa paningin ko, ikaw na ang reyna. Tama, mabait na bata. Ang salapi, walang halaga. Ang tunay na pagmamahal, ang pinakamahalaga, ikaw, ay mabuti, matatag, at may dangal. Ang anak kong hari, na napangasawa ka, napakalaking biyaya para sa kanya. Ina, pumapayag ka na bang si Jixia ang maging reyna ko? Iparating ang pabor ng Reyna Ina, pumili ng masuwerteng araw, opisyal na gawing reyna si Song Jixia. Jixia. Mula ngayon, pangako ko sa iyo, ikaw ang pinakamataas at pinakamasayang reyna. Buksan mo ang pinto. Ako si Pei Tingsong. Gusto kong makita si Xu Jiao. Buksan mo ang pinto, please. Sino ka ba? Ako si Pei Tingsong. Gusto kong makita si Xu Jiao. Saan ang galing itong pilay na pulubi? Ang dalaga ng aming bahay. Hindi nakikita ang mga taong tulad mo. Lumayas ka na agad. Gusto kong makita si Xu Jiao. Lumayas siya. Ako si Pei Tingsong. Gusto kong makita si Xu Jiao. Buksan mo ang pinto, please. Saan ang galing ang pulubi na to? Lumayas ka. Jiao. Pei Tingsong! Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Jiao. Pinatalsik ako ng presidente. Kasalanan lahat ito ni Song Jixia. Yung asawa niya pala ay. Tama na. Wala akong oras makinig sa mga ganyang problema mo. Ngayon, buong Maynila, alam na. Tinanggal ka sa posisyon ng presidente? At never ka na muling makakabalik. Ano bang ginagawa mo dito sa akin ngayon? Jiao. Di ba tayo ay malapit ng ikasal? Pwede mo bang pakiusap kay Mr. Chancellor? Baka pwede niya akong bigyan ng trabaho kahit maliit lang. Makikinig ako sa lahat ng sasabihin mo, kahit ano pa, gagawin ko. Pei Tingsong, anong kalokohan yung sinasabi mo? Kailan ko ba sinabi na papakasalan kita? Dati, ikaw ang top-notcher. Ang ganda ng kinabukasan mo. Pero ngayon, wala ka ng kahit ano. Pilit mo kang gustong makisama dito sa pamilya Xu. Lumayas ka na. Ayoko madumihan ng paningin ko. Ano ka ba?
Ano ang ginagawa mo? Bakit di ka umalis? Ipaalis mo na ang pulubing ito. Ilabas mo siya dito. At huwag madumihan ang gate ng Chancellor. Sipo, miss. Wag mo akong hawakan, wag mo ako hawakan. Xu Jiao, wala kang awa, wag mo akong husgahan kung wala akong utang na loob. Kayong pamilya, siguradong palpak kayo kay Song Jixia. Pag dumating ang araw, mas malaki pa ang iaalay nyo kesa sa aking pinagdaanan. Itong damit, bagay talaga sa'yo. Mas elegante ka pa kaysa sa mga spoiled na sosyal na babae. Salamat sa papuri, Madama Emperatriz. Ako po ay bumabati sa inyo, Nanay Emperatriz. Mabuting bata, lumapit ka rito at tingnan kita. Jixia. Noong araw na iyon sa palasyo ng Internal Affairs, alam mong hindi mo kayang talunin si Pei Song, pero pinotektahan mo pa rin ako. Hindi ko makakalimutan yang kabutihan mo. Lahat ng ito, regalo ko, para sa'yo. Basta nandito ako sa palasyo, walang makakaabis sa'yo. Yunhe, kailangan nang magmadali sa coronation ng Emperatriz. Huwag mo hayaan na maapi si Jixia. Susundin ko po ang utos ninyo. Salamat, Nanay Emperatriz, sa mga biyaya. Pero may isa pong pakiusap. Gusto kong bago maging Emperatriz, makapag-aral ako sa pambansang paaralan para matutunan ang tamang asal at kaalaman. Bakit bigla kang gusto mag-aral? Lumaki akong mahirap. Wala akong pinasok na klase noon. Ngayon, magiging Emperatriz ako kung wala akong kaalaman at tamang asal. Baka pagtawanan lang ako. Gusto kong pagsikapan na maging karapat-dapat sa posisyon bilang Emperatriz. Kung ganyan ang hangarin mo, buong suporta ako. Aayusin ko na ang pagpasok mo sa pambansang paaralan para makapag-aral ka. Pagbalik mo, ipagdiwang ko ang iyong coronation. Salamat, mahal na asawa. Salamat po, Nanay Emperatriz. Sisiguraduhin kong mag-aaral ako ng mabuti, hindi ko kayo bibiguin. Ngayon, si Pei Song hindi na bagay sa akin. Ako ay anak ng punong ministro mula sa pangunahing asawa sa buong mundo. Tanging si Huang Xiang lang ang maaring maging kapantay ko. Buti na lang ang tito ko ay guro sa Guo Zijian. Sabi niya, pinaka-importante kay Huang Xiang ang mga may talento. Madalas siyang pumunta sa Guo Zijian. Basta magpakitang gilas ako dito, dahil sa itsura ko, siguradong mapapansin ako ni Huang Xiang. Song Jixia. Song Jixia, anong ginagawa mo dito? Ang Guo Zijian ay hindi para sa mga babaeng katulad mong nagtatapon ng night soil. Pwedeng pumasok dito. Su Xiao, nandito ako para mag-aral. Hindi mo na kailangan pakialaman. Mag-aral? Ikaw ngang hindi nakakakilala ng kahit anong letra. Nagmamalaki pang mag-aral. Sa tingin ko, gusto mo lang gamitin ang maduming pamamaraan para makapasok sa Guo Zijian at makatuloy sa kama ni Huang Xiang, magiging babae ng Huang Xiang? Sinasabi ko, saan galing ang ganitong amoy? Ay, nagtatapon nga ng night soil ang dumating. Dinala niya ang dumi sa Guo Zijian. Oo nga, ang ganitong tao, gustong lumapit kay Huang Xiang? Talaga bang pala ka gustong kumain ng karne ng swan? Song Jixia, umalis ka agad sa Guo Zijian. Kung hindi, ipapatawag ko ang mga tao sa punong ministro at ipapadila ka palabas. Mamalasin kang bugbugin hanggang mamatay. Kahit hindi ako nakapag-aral ng bata pa, nag-aaral ako mag-isa palagi. At, pinayagan ako mismo ni Huang Xiang na pumasok dito. Huwag mong masyadong pinapaganda ang sarili mo. Paano naman makikilala ni Huang Xiang ang babaeng katulad mo? Bakit kayo nagkakatipon dito at nag-iingay? Kumusta, guro? Tito? Itong babaeng nagtatapon ng night soil, sinabi niyang mag-aaral daw sa Guo Zijian. Talagang nakakatawa na ito. Ang Guo Zijian tumanggap lang ng mga anak ng may pangalan. O yung may tunay na kakayahan. Mababa ang pinagmulan mo, wala kang guro na kilala. Paano ka makapasok sa Guo Zijian? Tama yan. Sa tingin ko ay isa siyang mandarayang gustong mag-penetrate sa Guo Zijian upang akitin si Huang Xiang. Tito, paalisin mo na siya agad. Baka masira ang reputasyon ng Guo Zijian. Mga tao, ang babaeng ito walang malinaw na pagkakakilanlan, gumagawa ng gulo sa Guo Zijian, dalhin niyo siya palabas. Sandali. Dequan, bakit ka nandito? Nandito kami para bisitahin si Miss Song. Siya ay personal na pinayagan ni Huang Xiang na mag-aral sa Guo Zijian. Bakit mo siya ipinapalayas nang hindi man lang iniimbestigahan? Imposible. Nagsisinungaling ka. Tahimik ka. Nandito tayo sa Guo Zijian, hindi sa punong ministro. Si Dequan ay tao ni Huang Xiang. Magpigil ka, huwag ka magulo dito. Tama ang sinabi ni Dequan. Nagkamali akong hinusgahan si Miss Song. Kung susubukan mong magpaalis ng tao ulit, ipapasabi ko kay Huang Xiang. At tatanggalin ka bilang guro. Hindi, huwag kayong mag-alala. Hindi na mauulit yun. Tama na. Bakit pa kayo nakatambay dito? Pumasok na kayo para mag-aral. Dequan, noong nakaraan tinulungan mo pa ang pulubi. Pinayagan mo siyang magkunwari bilang emperador. Hindi pa kita napagtuunan ng pansin noon. Ngayon, pinoprotektahan mo na naman ang babaeng ito. Naniniwala ka bang isusumbong ko kay Huang Xiang? Sabihin kong kayong dalawa ay nagulo sa palasyo? Papatayin niya kayo. Miss Xu, malinis ang pagkatao ko, kaya walang dapat katakutan. Gawin mo ang gusto mo. Ayos ka, Song Jixia. Nakipagsabwatan ka pa kay Dequan para maging padrino. Hintayin mong maging reyna ako. Tingnan mo kung paano ko kayo babalikan. Miss Song, naghihintay si Huang Xiang sa karwahe para sa iyo. Asawa, Jixia, naapi ka. Sa mga tao ng punong ministro, nag-ipon ng grupo at ginamit ang kapangyarihan, hinayaan ang asawa at anak na apihin ng bayan. Huang Xiang ay ulit na nangalap ng biyensya. Kaya konting tiis kay Xu Jiao muna. Bibigyan kita ng hustisya.
Asawa, okay lang naman. Nandito ako para mag-aral, hindi naman ako maapektuhan. At hindi ko rin hahayaang magpaloko sa kanya. May iba ka pang plano. Sa tingin ko, Hindi ko nakita na ganito ka pala katalino. pumapayag ka, asawa? Siyempre, ikaw ang aking reyna. Lahat ng gusto mo, susunod ako. Isang halik lang hindi sapat? Isa pa. Ako'y yumuyuko sa harap ni Huang Shang. Di ko alam kung may mahalagang bagay kaya ako pinatawag. Matagal nang ako'y naging emperador, palaging hinihiling ng Empress Dowager na magtalaga ng isang reyna. Sa palagay ko, panahon na. Huang Shang, ang pagtatalaga ng reyna ay mahalaga para sa bansa. Tama lang na pag-isipang mabuti ni Huang Shang. Sa palagay ni Huang Shang, may napupusuan na ba? Wala pa, narinig ko. Ang punong ministro ay may anak na babae. Ilang taon na siya ngayon. Sagot kay Huang Shang, ang aking anak ay 17 taon na, bata pa, maganda ang edad, matagal nang masigasig mag-aral ng tula, aklat at etiketa, maayos at magalang. Mahusay magturo ng anak ang punong ministro, siguro si Miss Shu. Ay mabuting babae. Nasiyahan, si Huang Shang. Mukhang pagtatalaga si Huang Shang ng aking anak bilang reyna, ha? Salamat sa papuri ni Huang Shang. Sige, may ibang gawin si Huang Shang. Ge. Pwede ka nang umalis. Susunod po sa utos, mabuhay ang ating Huang Shang ng maraming taon. Si Sir ay tawa ng tawa. May maganda bang nangyari? Kanina sa Yang Xindian, si Huang Shang mismo ang nagtanong tungkol sa edad ng ating dear Jiao Jiao. Pinuri pa akong mahusay magturo ng anak. Sabi niya ay babaeng mabait si Jiao Jiao. Bakit kaya tinanong ni Huang Shang yon? Baka talagang gusto niyang gawin si Jiao Jiao na reyna. Ay, ang ganda naman noon. Kapag si Jiao Jiao ay naging reyna, kami na ang magiging royal family. Tama yan. Kapag dumating ang panahon, ang Dachu na ito, ang Shu family, magkakaroon din ng parte. Alam ko na, ako si Xu Jiao, talagang para maging reyna ako. Kapag naging reyna na ako, ipapaaresto ko si Song Zixia at ang pulubing yun, hindi sila makakatakas. Hindi rin sila mamamatay. Sino naman ang may gawa niyan? Ikaw na nagtatapon ng night soil, nakaupo ka pa sa Guozi Jian, may mga tao talagang hindi matanggap ang ganyan. Mas mabuti pa, umalis ka na ngayon pa lang, kung hindi. Hindi lang magbuhos ng tinta sa susunod. Wala naman akong kasalanan sa inyo. Bakit ninyo ginagawa ito sa akin? Bakit? Kasi, ako ang anak ng punong ministro, future queen, hindi lang Guozi Jian, kung buong syudad man. Kapag sinabi kong umalis ka, hindi ka pwedeng magagal kahit saglit. Ikaw ang magiging reyna? Tama, malapit nang italaga ni Huang Shang si Miss Shu bilang reyna. Ikaw, babae. Karapat dapat ka bang? Makasabay ang future queen mag-aral? Oo nga, sa mga nakaraang taon ni Huang Shang, ni hindi nagkuha ni isang concubine. Si Miss Shu ay precious daughter ng punong ministro. Siya lang ang tamang maging reyna. Ikaw, nagtatapon ng night soil? Makapasok ka sa Guozi Jian, malaking grasya na yan. Naglalakas loob ka pang tumutol sa future queen. Ingat ka sa ulo mo. So hindi pa pala nagkaroon ng concubine si Yunhei. Ako lang pala ang asawa niya. Bakit ka tumatawa? Song Zixia, kung ayaw mong mapaalis sa Guozi Jian, lumuhod at mag-sorry ngayon din. Su Ziao. Ang Guo Zijian ay pag-aari ng royal family. Hindi mo pwedeng diktahan ito. Hindi mo ako kayang paalisin. Naglalakas loob kang sumagot? Papatayin kita. Ang tigas mo! Nag-attempt ka pa sa akin? Naniniwala ka bang ipapaskin ni Huang Shang sa'yo? Ang Guo Zijian ay lugar ng mga pantas. Hindi ka pwedeng magwala dito, kung tunay na usapan ng status. Gusto ko sanang tanungin. Saan ka nagkaroon ng lakas ng loob para tawagin ang sarili mong ako'y reyna? Ikaw babae, ang lakas ng loob mong saktan ang magiging reyna sa hinaharap. Ngayon, gagawin kong tama para kay His Majesty. Turuan kita ng leksyon. Ang tapang mo talaga, sir. May lakas kang gawin ito para kay His Majesty. Gusto kong makita ngayon sino ang magtatangkang saktan si Song Guniang kahit isang daliri lang. Tao, punta kayo dito. Tito! Dekwan Gunggong, anong ibig sabihin nito? Kayong mga estudyante, nagrayot at nagdulot ng gulo, nagsaboy ng tinta at nanakit ng tao. At ikaw, bilang teacher, ginamit mo ang posisyon mo para mangapi. Ipa-aresto ko kayong lahat. Xu Xiaojie, tulungan mo kami, please. Xu Xiaojie, nagtutulungan kaming lahat para sa'yo. Hindi mo pwedeng pabayaan kami. Dekwan Gunggong, ang anak kong si Jiao Jiao, balang araw, magiging reyna siya. Ginagawa lang nila para sa magiging reyna ang galit nila, kung ipa-aresto mo sila ngayon. Hindi ka ba natatakot balang araw? Masisita ka ng reyna sa hinaharap? Susundin ko lang ang utos ng His Majesty. At saka, sa klase ni Xu Jiao, ganyang babae, ang pangarap niyang maging reyna, hindi magtatagal. Ang lakas mong magmura sa akin. Pag naging reyna ako, una kong ipapapugot ang ulo mo at ng babaeng yan. Tingnan natin kung kaya mo ba yan. Dalhin na. Song Zixia, hintayin mo lang. Mamayang gabi. Sasamahan ako ni Mama sa Royal Banquet. Pag nakita ko si His Majesty, siguradong magiging reyna ako. Pagdating ng panahon,
Titikman mo ang kahirap na ipaparusa ko sa'yo. Wow! Mama, dinala mo ako sa royal banquet. Ang lahat ng ito, magiging akin, balang araw. Song Jixia, matapang ka talaga. Nakapasok ka sa kama ni Dekwan, nakalusot ka pa sa palasyo. Ngayon, may lakas na loob ka pang dumalo sa royal banquet. Akala mo hindi ko alam? Gusto mo lang, samantalahin ang pagkakataon na makaakit kay His Majesty. Isang babaeng naglilinis ng palikuran, may balak pa maging babae ni His Majesty. Hindi mo ba tinitignan ang sarili mo kung karapat-dapat ka? Umalis ka na. Huwag mo kaming istorbo dito. Kung hindi pagdating ni His Majesty, siguradong paparusahan ka niya dahil sa pagsalungat mo sa kanya. Ako ay dumalo dito ngayong gabi ayon sa utos. Hindi ninyo karapatang diktahan ako. Ayon sa utos? Deserve mo ba? Pag ako ang naging reyna, una kong paparusahan ka dahil sa pagsira ng kaayusan sa palasyo. Ipapakulong kita, walang kaligtasan. Ni hindi ka mabubuhay, ni hindi ka mamamatay ng maayos. Tama. Ang anak ko, malapit nang maging reyna. Isang salita lang, pwede kang mamatay ng walang libing. Kung may alam ka, lumabas ka na lang, bago pa namin ilaglag ka palabas dito. Song Jixia, hindi mo ba naririnig? Akala ko sino? Si Song Jixia pala, ang asawang pulubi. Hindi pulubi. Isang gwardiya. Nagnakaw ka lang ng dragon robe, nakalimutan mo na kung sino ka? Isang banay lang, may lakas na loob, na makapasok sa royal banquet. Ngayong nandito si His Majesty, ang suot mo, pagpapanggap at pagtataksil. Sinasabihan kita, dalhin mo na si Song Jixia at umalis na kayo kung hindi pagdating ni His Majesty. Ipapaalam ko ang pagpanggap mong hari kay His Majesty. Pareho kayong mag-asawa, mapapapugot ang ulo. Dito, palasyo ito. Hindi nyo pwedeng galawin dito. Kung babastos mo pa si Jixia, Bitiwan mo ako! huwag mo akong subukan. Kung hindi, di kita tigilan. Kung sasaktan mo ang anak ko, alam mo ba kung sino siya? Reyna, sa hinaharap yan. Reyna? Tingnan mo nga ang ugali niyang masama. Ni hindi karapat dapat magsuot ng sapatos ng misis ko. Kung hindi royal banquet, matagal na kayong nakahiga dito sa sahig. Ang tindi mo, guwardiyang walang takot. Pagdating ni His Majesty, ipapapaslang ko kay His Majesty ang buong angkan mo. Sinong nag-iingay sa Royal Hall? Anong klase yan? Papa, ang guwardiyang ito, kasama si Song Jixia, nagpasok sa royal banquet. Ipapaaresto mo na sila. Ipapapugot ang ulo nila. Sir, tignan mo to. Ang guwardiya, nagpanggap na His Majesty. Sobrang yabang. Lakas ng loob mo. Sino ka ba? May lakas kang magpanggap na His Majesty dito sa palasyo. Karapat-dapat kang mamatay. Punong ministro, gusto mo bang akuin ang kasalanan ko? Emperador? Emperador? Nagbibigay lang po sa Emperador. Mabuhay ang Emperador. Mabuhay. Talagang mabuhay. Hi, anong sinabi mo? Paano naman siya magiging emperador? Sigurado ako, ninakaw lang niya ang gamit ng emperador. Pulubi lang naman siya. Isa lang siyang guwardyang tagabantay ng pinto. Ginoo, hindi ba ito totoo, di ba? Papaano siya magiging emperador? Ang kapal ng mukha mo. Narito ang Emperador. Tapos ang lakas ng loob mong magsalita ng kalokohan. Sige nga, anong nangyari talaga? Hindi na kailangan tanungin pa ng punong ministro sila. Ako na mismo ang magpapaliwanag. Ang anak nyo at asawa nyo, tuwirang nagbibintang na peke akong emperador. Tapos nilay pa akong pulubi at isang gwardiya. At gusto pa nilang agawan ng trono si punong ministro. At putulin ang ulo ko. Kayong dalawa, hindi pa ba kayo luluhod? Magbigay galang na kayo sa Emperador at humingi ng tawad. Emperador, maawa po kayo. Maawa po kayo at patawarin niyo kami. Hindi na po namin uulitin. Punong ministro, galing sa inyo ang ganyang anak at asawa. Talagang napabilib ninyo ako. Emperador, huwag po kayong magalit. Kasalanan po ng lingkod na ito na hindi natuturo ang mabuti ang anak at asawa at sila ay nakaabala at hindi iginalang ang Emperador. Emperador, gusto niyo pong pakasalan pa si Jiao Jiao at gawing Emperatris. Siguradong hindi niyo sila parurusahan. Kung ibibigay ko sila, siguro naman ayos lang. Emperador, handang-handa akong ibigay sa inyo ang dalawa para maparusahan ayon sa gusto ninyo. Kahit anong gawin niyo, hindi ako magrereklamo. Sige, kung ganun, dahil napakatino ni punong ministro, mga tao, dalhin ang mag-inang ito na walang respeto. Sino mang manghamak sa emperatris ko, hindi ko palalagpasin. Hindi niyo pwedeng hulihin ako dahil ako ang magiging emperatris. Emperador, maawa po kayo. Maawa po kayo at patawarin niyo kami. Hindi na po namin uulitin. Emperador, kailan niyo pa ba iniluklok ang Emperatris? Hindi ba dati sinabi niyo, gugustuhin niyong gawing Emperatris ang anak ko? Bakit ngayong may Emperatris bigla? Mukhang nagkamali si punong ministro. Sa puso ko, isa lang ang napili kong emperatris, at iyon ay Song Jixia. Song Jixia? Isang babaeng naglilinis ng tapunan ng dumi ang dapat gawing emperatris? Ang dumi-dumi mo pa, hindi bagay mamuno sa buong bansa isang babae lang na tulad mo. Emperador, dapat ang Emperatris ay ina ng bansa. Kailangang galing sa maayos na pamilya at may magandang asal. Itong si Binibining Song, siya lang ay isang karaniwang tao na tagalinis ng tapunan ng dumi. Mababa ang pinanggalingan niya. Paano siya magiging ina ng bansa? Nagmumungkahi akong tanggalin na ang Emperatris at maghanap ng mas karapat-dapat. Tama ang sinabi ni punong ministro. Isang babaeng tagalinis ng tapunan ng dumi. Ang maghahari sa mga babae sa palasyo. Hindi ba kahihiyan sa maharlikang lipian? Oo nga, Emperador. Hindi rin siguro papayag si mahal na Reyna. Pumapayag ako. Pumapayag ako. Si Jixia ang kinikilala kong manugang. Siya ang emperatris ng Dachu. Noong nagkunwari si Yunhe na pulubi, si Jixia lang ang tumanggap at sumama sa kanya kahit mahirap. Mabait at matatag si Jixia. Mahalaga sa kanya ang damdamin at tungkulin sa buong bansa. Walang ibang mas karapat-dapat maging emperatris kundi si Jixia. Mahal na Reyna Ina. Kahit na ganoon ang pinagmulan niya, kapag nalaman ito ng buong bansa, hindi ba't kakantyawan at pagtatawanan ang maharlikang pamilya?
Hindi nyo ba iniisip ang dignidad ng palasyo? Ulo mo talaga matigas, Dekwan. Dalhin mo na ang mga ebidensya. Opo. Unang ministro, ang lakas ng loob mong sabihin na iniisip mo ang dignidad ng palasyo pero pinabayaan mo ang mga tauhan mo na apihin ang mga tao at nakawin ang yaman ng bayan. Hindi ba't mas kahihiyan para sa palasyo yan? Ito ang mga ebidensya na mga tauhan mo ang nagnakaw ng lupa ng mga tao. At ito pa, mga rekod ang pagwawaldas mo sa pondo para sa mga nasalanta. Ang anak mo, nag-utos ng pagpupuslit at pagdukot sa emperatris. Ang asawa mo, ginamit ang kapangyarihan para apihin ang mga tao. At ikaw, nagbuo ng grupo para sa pansarili mong interes at tumanggap ng suhol. Lahat ng mga kasalanan mo sa mga nagdaang taon, na itala kong lahat. Hindi ko lubos akalain na si Xu Xiang ay gagawa ng ganitong kasamaan. Bilang opisyal ng palasyo, imbis na pagsilbihan ng bayan, ginugulo mo pa ang mga tao, isa kang salot ng bansa. Tama po, Emperador. Habang si Song Jixia, kahit mababa ang pinagmulan, hindi kailanman nanakit ng tao. Kumpara sa pamilya ni Xu Xiang, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Emperador, puro kasinungalingan lang yan. Paninira lang yan. Emperador, Mga tao at ebidensya ay narito. May lakas ka pa bang sabihing paninirang purito? Xu Jingfu, malaking kasalanan ang nagawa mo. Mabigat ang parusa sa lahat ng kasalanan mo. Iutos ko ngayon, simula ngayon, kukumpiskahin ang lahat ng ari-arian ng punong ministro, Xu Jingfu. Xu Jiao, at 3 miyembro ng pamilya Liu, bukas sa tanghali, kayo ay huhusgahan sa harap ng lahat. Ang buong angkan ng Xu, ipatatapon sa malayong probinsya, sa loob ng 3,000 kilometro. At hindi na maaaring bumalik magpakailanman. Emperador, maawa po kayo. Hindi na po kami uulit. Maawa po kayo. Patawarin niyo na po kami. Tay, ayokong mamatay. Tay, dahil sa dalawang tanga na to, kami-kami rin ang napahamak, kaya nagkaganito ang pamilya Xu. Dalhin silang lahat sa kulungan. Ngayon, ipinapahayag ko sa buong bansa. Si Song Jixia ang emperatris ng Dachu. Simula ngayon, gaganapin ang seremonya ng paghirang. Simula ngayon, kung sino man ang mag-angkang alipusin ang pinagmulan ng emperatrice, paparusahan pati ang buong angka niya. Mabuhay ang emperador. Mabuhay. Mabuhay na mabuhay. Mahal na emperatris. Mabuhay ng libu-libong taon. Ako si Fu Yunhe, kapag nagkaroon ng asawang tulad mo. 3 buhay pa ang kailangan para makahalad ng ganito. Mula ngayon at magpakailanman, iaalay ko ang buong Dachu, poprotektahan at mamahalin kita habang buhay, at hahawak tayong magkasama ng kapalaran ng bansa.